siya ay minamaliit dahil sa pagiging mahirap at mahina, ngunit nang matuklasan niya ang isang mahiwagang sistema, ang antas ng kanyang kapangyarihan ay tumaas ng higit sa 2 milyon, at ginulat niya ang lahat sa kanyang mga bagong kasanayan. Nagsimula ang kwento nang biglang nagising ang isang lalaki na nagngangalang Fing sa kanyang klase, matapos makita ang away ng dalawang magagaling na martial artist. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari, at sinabi ng guro sa lahat na nagsimula na ang pagpaparehistro para sa pagsusulit sa martial arts, kaya dapat nilang pag-usapan kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang mga magulang. Ang isa sa mga kaibigan ni Fing na nagngangalang Yanso ay nag-iisip na ito ay isang pagkakataon para sa kanila na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, ngunit ang kanyang isa pang kaibigan na si Shino ay nag-iisip na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera dahil hindi sila makakapasa sa pagsusulit. Isang estudyante ang nagpakita sa kanila ng video ng isang lalaki na nagsasabing malapit sa battlefield ng isang ikawalong ranggo na master, ngunit walang nangyayari sa video. Pumunta si Fing sa isang internet cafe kung saan gumagawa siya ng sarili niyang pananaliksik, na pagtatanto na ang buong mundo ay pinangungunahan ng mga martial artist. Nalaman niya na wala pang isang buwan para maghanda para sa pagsusulit sa martial arts, at sa tingin niya ay maaaring magbago ang buhay niya, kaya nagpasya siyang kumuha ng pagsusulit. Umuwi si Fing, at sinabihan siya ng kanyang kapatid na babae na bayaran siya ng pera na ibinigay sa kanya ng kanilang ina upang hatiin sa kanila, ngunit sinimulan niyang kurutin ang kanyang mga pisngi. Iniulat niya siya sa kanilang ina, na humiling sa kanya na ihinto ang panunukso sa kanya. Habang sila ay naghahaponan, sinabi ni Fing sa kanyang ama na gusto niyang kumuha ng pagsusulit sa martial arts, kaya binigyan niya siya ng pera upang bayaran ang pagpaparehistro, at sinabi sa kanya na ang pagsusulit ay isang panghabang buhay na pangako. Pagkatapos nito, narinig ni Fing ang pag-uusap ng kanyang mga magulang tungkol sa kung paano sila nauubusan ng pera, at nabanggit ng kanyang ama na nakakatulong ang mga blood-boosting pills para sa mga martial artist, kaya susubukan niyang humiram ng ilan sa pabrika dahil ayaw niyang mapigil si Fing dahil sa kanilang katayuan sa pananalapi. Kinabukasan, sinabi ni Fing sa kanyang mga kaibigan na nagparehistro siya para sa pagsusulit, na ikinagulat nila. Ngunit naisip ni Shino na sinayang lang niya ang kanyang pera. Binanggit ng guro na ang kanilang senior na nagngangalang Wang ay darating upang pag-usapan ang kanyang mga karanasan upang matulungan ang mga mag-aaral na nagparehistro para sa pagsusulit. Sinabi niya na dahil nagparehistro si Fing, maaari siyang sumama kina Wally at Yanso para sunduin si Wang dahil lahat sila ay kukuha ng pagsusulit. Sa gabi, binibigyan siya ng ina ni Fing ng murang blood pills na nakuha ng kanyang ama para sa kanya, at nang makita kung gaano kaliit ang mga ito, hindi niya maintindihan kung bakit napakamahal ng mga ito. Ngunit nang hawakan niya ang isa sa kanila, bigla siyang na-teleport sa isang misteryosong lugar kung saan may lumabas na screen sa kanyang harapan. Bago niya maintindihan ang nangyayari, bigla siyang bumalik sa kanyang silid, iniisip na baka naghahalusinate siya. Ngunit habang hinawakan niya ang isa pang tableta, muli siyang nag-teleport doon, at napagtanto niyang nakatayo siya sa ibabaw ng isang estatwa. Nakikita niyang dumobol ang numero sa screen, at iniisip niya kung ipinapakita ba nito ang presyo sa merkado ng mga table tasks, ngunit sa tingin niya ay hindi ito totoo dahil may malaking pagkakaiba sa kung ano talaga ang halaga ng mga ito. Iniisip niya kung ipinapakita nito ang tunay na halaga ng mga item, at hinawakan niya ang screen, ngunit biglang sumakit ang kanyang katawan. Samantala, nakita namin ang isang kriminal na nagngangalang Banji na nangdukot ng isang babae, at nararamdaman niya ang mga pagbabago sa enerhiya na nangyayari sa katawan ni Fing. Nakatanggap si Wang ng tawag mula sa isang taong nagsabi sa kanya na tumakas ang taong kinuha sa kanya para alagaan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Wang na sinabihan niya silang hintayin siya bago gumawa ng anuman. Humingi siya ng 500,000 martial points upang makumplito ang trabaho, at tinatanggap nila ang kanyang mga kahilingan dahil wala silang ibang pagpipilian. Nararamdaman din niya ang enerhiya ni Fing, na nabigla nang makitang bumaba ng 10,000 ang kanyang martial points at tumaas lang ng 0.1 ang kanyang vital energy. Naiinis siya dahil kukuha ito ng napakalaking pildores para tumaas ang kanyang enerhiya. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa kanyang silid, nagulat siya nang makitang hindi pa nawawala ang mga table tasks. Kinabukasan, pinuntahan ni Fing si Wang mula sa istasyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit excited ang iba.
Sinabi nila sa kanya na hindi isang normal na estudyante si Wang dahil naging martial artist siya noong high school, at nahuhuli pa niya ang mga kriminal. Biglang dumating si Wang, na nagsasabi sa kanila na hindi nila dapat maliitin ang kanilang sarili dahil ang bawat isa ay may iba't ibang panimulang punto. Nagtataka si Wally kung bakit hindi siya nagmumula sa loob ng istasyon, kaya binanggit niya na mas maaga siyang dumating. Ipinakilala ni Wally ang lahat sa kanya habang napagtanto ni Wang na naramdaman niya ang enerhiya ni Fing kagabi. Sinubukan ni Wally na magpakitang gilas sa harap ni Wang at binanggit na siya ang may pinakamataas na enerhiya sa kanilang klase, ngunit ipinakita ni Wang na halos pareho ang enerhiya ni Fing. Nagtataka si Yanso kung kumain si Fing ng mga blood chip na table task, ngunit binanggit niya na nagwo-workout lang siya. Sinabihan nila si Wang na sumakay sa bus, ngunit gusto niyang maglakad papuntang paaralan dahil matagal na siyang nakaupo. Pumunta sila sa paaralan kung saan nagbibigay ng talumpati si Wang sa mga estudyanteng natutuwang makita siya. Pagkatapos nito, ibinibigay niya ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Wally at sa kanyang mga kaibigan, at sinabi niya sa kanila na tawagan siya kung may kailangan sila. Nag-aalok sila na i-treat siya sa isang pagkain, ngunit umalis siya dahil may iba pa siyang aasikasuhin. Iniisip ni Fing kung gaano karaming mapagkukunan ang kailangan para sanayin ang isang martial artist, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan para mabayaran ang kanyang pagsasanay dahil hindi niya magagamit ang pera ng kanyang pamilya. Bigla niyang naalala na tumutulo ang kwarto sa itaas ng bahay niya, kaya pinuntahan niya ito para asikasuhin, pero nakita natin na pinabihag ni Banji doon ang tiyahin ni Fing. Patuloy na kumakatok si Fing sa pinto at tinatawagan ang kanyang tiyahin, ngunit sinabihan siya ni Banji na huminto sa pagkatok at ipinaliwanag na siya ang bagong nangungupahan. Tinanong siya ni Fing tungkol sa ingay na narinig niya, ngunit tumanggi si Banji na sabihin sa kanya ang anuman. Binanggit ni Fing na tumutulo ang kanyang banyo, kaya kailangan niyang suriin ito. Nagtataka si Banji kung nakita na ni Fing ang kanyang wanted na poster, ngunit sa tingin niya ay hindi siya kilala ni Fing dahil sa paraan ng kanyang pag-arte. Pumasok siya sa silid, at nagulat si Banji dahil nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng kanyang enerhiya. Habang lumilingon si Fing, nakakita siya ng tuwalya na puno ng dugo, kaya naalala niya na nakita niya si Banji sa isang wanted poster. Ngunit tinanong niya si Banji kung nahanap na niya ang problema, kaya binanggit niya na ang waterproof coating ay tumutulo. Habang naghahanda siyang umalis, pinigilan siya ni Banji, sinabi sa kanya na may mga problema ang apartment na hindi sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin, kaya sinabihan niya si Fing na maghintay sa living area. Iniisip niya kung nakita na ni Fing ang wanted na poster, ngunit napapansin niyang wala siyang panahon para bigyang pansin ang mga ganoong bagay dahil magsisimula na ang pagsusulit sa martial arts. Hindi alam ni Fing kung ano ang magagawa niya para makaalis sa sitwasyon, ngunit naalala niyang may numero siya ni Wang, kaya maingat siyang nagpadala sa kanya ng mensahe. Binanggit ni Banji na ang gantimpala sa paghuli sa kriminal ay 1,000,000 martial points, ngunit sinabi ni Fing na akala niya ay 100,000 lang ito, kaya napagtanto ni Banji na nakita niya ang poster. Narinig niyang gumagalaw ang kanyang tiyahin, kaya sinabi sa kanya ni Banji na bigyan siya ng tubig na pinakuluan niya dahil nauuhaw siya, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Wang, at sinagot niya ito, at sinabihan si Wang na iligtas siya pero bigla siyang sinipa ni Banji. Alam niyang hindi na siya maaaring manirahan sa lungsod, ngunit plano niyang alisin si Fing bago siya umalis, at naghahanda siyang tapusin siya. Iniiwasan ni Fing ang pag-atake, at nagulat siya na nababawi niya ang kanyang enerhiya. Sinuntok niya si Fing at sinubukang tapusin, ngunit bigla siyang sinipa ni Wang. Nagtataka si Fing kung paano siya nakarating doon ng napakabilis, kaya't ibinunyag niya na pumunta siya sa lungsod upang hanapin si Banji, at nanatili siya sa lugar dahil naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya. Pinalaya nila ang kanyang tiyahin, na nagsasabi sa kanila na hindi niya alam na si Banji ay isang kriminal, na inihayag na itinali niya siya kapag nalaman niya. Pagkatapos noon, ibinalik nila si Banji sa mga awtoridad, at nagulat si Wang kung paano siya naharap ni Fing, ngunit naisip ni Fing na hindi niya dapat ibunyag ang kanyang sikreto sa kanya. Habang sinusuri nila ang mga gamit ni Banji, nagulat si Wang nang makakita ng mga pangatlong baitang na hiyas, at kinuha niya ang mga ito para sa kanyang sarili bago ibigay ang natitira kay Fing, na sinasabi sa kanya na hindi niya magagamit ang mga mapagkukunan ng ikatlong antas sa kanyang kasalukuyang antas.
Ipinaliwanag ni Wang na ang mga blood pill ay ginagamit upang mapataas ang pinakamataas na limitasyon ng qi at dugo, at nagbibigay sila ng pinakamalaking benepisyo bago maging isang martial artist ang isang tao. Ang qi at blood elixir ay kadalasang ginagamit sa panahon ng huling tagumpay, na magpapabago sa isang tao sa isang unang baitang martial artist, maliban sa tuktok ng ikasyam na baitang. Ang natitirang bahagi ng mga tier ay nahahati sa apat na yugto, at ang isang tao ay kailangang kumuha ng naaangkop na qi at elixir ng dugo upang matulungan silang makalusot sa bawat yugto. Ang bone refine ng pill ay nakakatulong sa pagpapalakas ng mga buto na sumusuporta sa kanilang enerhiya, at nakakatulong din ito sa pinsala sa balat at meridian. Ang panghuli ay ang Protecting Internal Organs pill, na kailangan ng mga martial artist para suportahan ang kanilang 5 major internal organs dahil baka masira ito kapag lumampas ang kanilang enerhiya at dugo sa limitasyon nito. Tinanong siya ni Fing kung aling paaralan ang dapat niyang piliin pagkatapos kumuha ng pagsusulit, ngunit sinabi sa kanya ni Wang na mag-focus muna sa pagpasa dito, at sinabi sa kanya na maraming paaralan ang pagpipilian. Dumating ang kapatid ni Fing at sinigawan siya dahil hindi siya nito sinundo mula sa paaralan, ngunit laking gulat niya nang makita niya si Wang na nakatayo doon. Pagkatapos nito, habang umiinom si Fing ng mga table tas, nag-teleport siya sa estatwa kung saan nagulat siya nang makitang tumaas ng 2 milyon ang kanyang martial value. Ang estatwa ay biglang nagsimulang kumilos, at isang unit ang nagpakita sa tabi ng kanyang vitality, na nagpapaunawa sa kanya na ang sistema ay nag-upgrade. Nagtataka siya kung paano niya mapapalaki ang kanyang vitality, ngunit ang kanyang katawan ay nagsisimulang kumikinang, at ang kanyang mga martial point ay nagsisimulang bumaba habang ang kanyang vitality ay tumataas. Kinabukasan, nagulat ang lahat ng ihayag ni Wally na bumili ang kanyang ama ng 1 metro ng vitality dahil hindi siya makapunta sa testing center araw-araw. Inaanyayahan niya si Fing na suriin din ang kanyang enerhiya dahil sinabi ni Wang na magkaparehas sila ng antas, kaya pumunta sila sa bahay ni Wally, kung saan napansin niya na ang enerhiya ng isang tao ay karaniwang kalmado, kaya upang masukat ang pinakamataas na enerhiya na taglay ni Fing, kailangan niyang magsikap. Nagulat si Wally nang makita kung gaano kalakas ang enerhiya ni Fing, kaya tiningnan niya itong muli upang matiyak na walang error. Kinabukasan, pupunta sila para kumuha ng pagsusulit sa martial arts, kung saan sinabi sa kanila ng administrador na hindi na kailangan ng martial arts community ang mga walang ingat na manlalaban. Binanggit niya na ang kalusugan ang pangunahing prioridad ng pagsusulit, kaya ang mga kalahok ay papayag ang gumamit ng mga elixir, at inihayag niya na kailangan nilang makakuha ng 112 na puntos upang makapasa sa pagsusulit. Ang bawat isa ay pumupunta sa kanilang health chamber, ngunit nagulat sila sa kung gaano kaliwanag ang chamber ni Fing, at napagtanto nila na ang kanyang antas ng enerhiya ay napakataas. Ang lahat ng mga kaibigan ni Fing ay pumasa sa pagsusulit, at tinawagan niya si Wang at tinanong siya tungkol sa Universidad ng Nanjing, kaya sinabi niya kay Fing na makipagkita sa kanya. Naiinis si Wally na itinago ni Fing ang kanyang tunay na kapangyarihan mula sa kanya, ngunit binanggit niya na matatalo niya si Fing kapag naging martial artist na sila. Ipinakita ni Fing ang kanyang mga resulta ng pagsusulit sa kanyang pamilya, na lahat ay nagsimulang umiyak sa tuwa. Kinabukasan, pinuntahan niya si Wang, ngunit nagulat siya nang makita niyang may kasama siyang babae na nagngangalang Nelia. Binanggit ni Wang na anak siya ng kanyang guro. Bumabalik tayo sa kung kailan nasugatan si Wang at ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng laban, ngunit plano ng kanilang guro na si Kanji na bumalik sa portal upang iligtas ang kanilang presidente na si Shin. Binanggit niya na pagkatapos ng pag-atake ngayong gabi, isasara ang pasukan sa kuweba sa ilalim ng lupa, kaya kailangan niyang makuha muli si Shin bago iyon. Sinabi sa kanya ni Wang na hindi siya dapat makonsensya dahil lahat ng nangyari ay dahil hindi sila nakinig sa kanyang payo, ngunit sinabi ni Kanji na siya ang pinuno nila para sa misyon, kaya responsibilidad niyang panatilihin silang ligtas. Sinabi niya kay Wang na asikasuhin ang lahat habang wala siya, at sa pagpasok niya sa portal, sinabi ni Wang na kung hindi babalik si Kanji, pakakasalan niya ang kanyang anak na babae. Sa kasalukuyan, biglang sinubukang sip-A ni Wang si Fing, na hamarang sa pag-atake, ngunit patuloy na umaatake si Wang at hinampes siya sa lupa. Nagtataka siya kung bakit siya inaatake ni Wang, ngunit napagtanto niya na kaya niyang tanggapin ang kanyang mga pag-atake. Binanggit ni Wang na ang mga taong sumailalim sa pangalawang bone temperang ay mataas ang pangangailangan.
Sinabi niya kay Fing na mayroong 102 martial arts schools, ngunit 4 lamang ang inirekomenda niya, na nagpapakita na ang pinakamataas na ranggo na paaralan ay ang Jinglin Martial University, habang ang pangalawang ranggo ay ang MOO. Sinabi niya na mayroon silang mas mahusay na mapagkukunan kaysa sa iba, at inihayag niya na sa Nanjing University, ang mga taong naglalayong maging mandirigma ay maaaring mag-apply upang makakuha ng mga first year na table test ng libre. Maaari rin silang mag-apply para sa first-tier bone tempering peel at wrist guard sa kalahati ng presyo, habang inaalok sila ng Jinglin at MOO ng libre. Binanggit din niya na ang Jinglin at MOO ay may ika-9 na tier mentor, kaya ang lakas nila ang magdedetermina sa taas na maaabot niya, at nagpa siya si Fing na pumunta sa MOO University. Pagkatapos nito, pinuntahan siya ng mga magulang ni Fing sa istasyon ng tren, kung saan sinabihan nila siyang tawagan sila kung kailangan niya ng pera, ngunit sinabi niya na dapat silang mag-ipon para sa kanyang kapatid na babae. Nagsimula siyang umiyak at sinabihan siya na ipaalam sa kanya kung magkakaroon siya ng kasintahan, ngunit kinurot niya ang kanyang mga pisngi, na sinasabi sa kanya na mahihirapan siyang makahanap ng isang kakulit na tulad niya. Dumating si Fing sa MOO, at nang bumaba siya ng bus, nagulat siya nang makita kung gaano kalaki ang gate. Isang third-year student na nagngangalang King ang nagsabi kay Fing na tinutulungan ng MOO ang mga estudyante nito na maunawaan ang kanilang mga sarili, at binanggit niya na hindi dapat makaramdam ng espesyal si Fing dahil lang sa nakapasok siya. Nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Fing kung saan siya nanggaling, at sinabi niyang dapat matuto si Fing na igalang ang kanyang mga nakatatanda. Sa pag-alis ni King, nagpaplano siyang uminom ng mga bone refinement pills, at sa tingin niya, kapag natapos na ang kanyang refinement, magagawa niyang talunin si Wang. Pagkatapos noon, habang sinusuri ng receptionist ang mga dokumento ni Fing, humanga siya na naabot niya ang pangalawang antas ng bone refinement, ngunit pagkatapos niyang i-scan ang katawan nito, laking gulat niya nang makitang sumailalim ito sa refinement ng 3 beses. Sa tingin niya ay may walang katapusang potensyal ito at binigay sa kanya ang susi ng silid, na sinasabi sa isang babae na nagngangalang Yona na dalhin siya at ang isa pang estudyante sa kanilang mga silid. Ibinigay ni Yona sa kanila ang layout ng student area, at nagulat si Fing sa laki nito, kaya ipinaliwanag niya na binibigyan ng paaralan ang mga martial artist ng ganoong kondisyon sa pamumuhay upang mapabuti ang kanilang mga mood dahil kadalasan sila ay malungkot. Pumunta si Fing sa kanyang silid, at binati siya ng isa pang estudyante na nagngangalang Lucas, na sinasabi sa kanya na nakatira siya sa tapat ng silid. Habang nagpapakilala sila, napagtanto ni Lucas na si Fing ay mula sa parehong lugar ni Wang, kaya iniisip niya kung kilala siya ni Fing, at binanggit niya na si Wang ang kanyang senior sa high school. Inihayag ni Lucas na si Wang ang pinakamalakas sa kanyang ranggo, at binanggit niya kung paano natalo ni Wang ang 8 martial arts training school sa isang araw. Nagulat siya nang maramdaman niyang naabot na ni Fing ang ikatlong bone refinement, at iniisip niya kung naging martial artist na si Lucas, ngunit napapansin niya na kahit na siya ay nasa unang baitang, hindi niya matatalo si Fing sa totoong laban. Pagkatapos nito, pumunta sila upang makinig sa talumpati ng tagapagturo, at si King ay kinaladkad din doon ng isang babae na binanggit na ang martial arts club ay naghahanap ng mga mahuhusay na tao. Iniisip ni King na ang presidente ay nag-aaksaya ng kanyang oras upang hindi niya ito malampasan, ngunit napapansin ng dalaga na kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya maaabot si Wang. Biglang nagsara ang mga pinto, naikinalito ng mga estudyante, at sinigawan sila ng pinuno ng MOO na nagngangalang Hangzhou dahil sa pagiging huli. Nabigla ang lahat sa pressure na ibinibigay niya sa kanyang boses, at binawasan niya ang mga latecomer ng 20 credit points, na sinasabi sa kanila na ang isang credit ay katumbas ng 30,000 martial art point. Sinabi niya sa lahat na ang unang bagay na ituturo niya sa kanila ay ang kahalagahan ng mga patakaran, kaya kung tamad sila bago sumali sa MOO, kailangan nilang ayusin ang kanilang saloobin. Sinabi niya na ang isang mandirigma ay isang tagapagtanggol ng mundo, at ang pagsali sa MOO ay maaaring maging simula ng kanilang trahedya na kwento kung hindi nila ibibigay ang lahat. Dumating ang mga mentor sa isang mahusay na paraan, at bawat isa ay nagpakilala, ngunit nalilito si Fing na makita ang isang babae na kasama nila, at iniisip ni Lucas na hindi siya isang mentor dahil wala siyang sinabi. Isang sinag ng liwanag ang lumabas sa kanilang mga katawan at nagsimulang tanggayan ang lahat habang binanggit ni Lucas na oras na para magpakilala ang mga bagong estudyante. Ang babae ay humanga kay Fing,
Iniisip kung saang pamilya siya kabilang, at napapansin ng mga mentor na pantay-pantay ang pakikitungo ng Mowo sa lahat anuman ang kanilang background. Ngunit ibinunyag niya na mayroon siyang sama ng loob sa kanyang pamilya, kaya ayaw niyang sanayin siya. Nagtagumpay sina Fing at Lucas, at humanga si King na nakikipag-usap sila sa isa't isa kahit na nahaharap sila sa mga energy burst ng 5 mid-level masters. Nagpakita ang punong guro ng Mowo na nagngangalang Yui, at namangha ang lahat sa mainit na liwanag na ibinubuga niya. Sinabi niya na hindi pa nagtagal mula nang mabuo ang Mowo, ngunit nakagawa pa rin ito ng maraming mahuhusay na martial artist. Sinasabi niya sa lahat na ang mga taong tulad niya ay isang bagay na sa nakaraan, habang ang bagong henerasyon ay puno ng pag-asa, kaya't paprotektahan nila ang mga ito sa kanilang buhay, at umaasa siyang darating ang araw na ang mga tao ay gagamit lamang ng martial arts para sa kanilang kalusugan. Pagkatapos nito, binanggit ni Hangso na ang bawat mag-aaral ay makakakuha ng top-tier na Qian Blood Pill, na nagpapasaya sa kanila, ngunit sinabi niya na magsisimula ang kanilang training competition sa loob ng 20 minuto. Pumunta sila sa training ground kung saan sinabi sa kanila ng isa sa mga mentor na nagngangalang Tanji na ang gusali ay may 9 na palapag, ngunit ang kanilang access ay limitado sa 4. Ipinaliwanag niya ang papel ng bawat palapag, at nabanggit niya na kapag natapos ang kompetisyon, ang bawat mag-aaral ay mapapabilang sa palapag na kanilang kinatatayuan, ngunit ang bawat palapag ay may limitasyon na 400 tao, kaya kung mas marami ang mga mag-aaral kaysa sa limitasyon, lahat ay mawawalan ng 30 puntos ng kredito. Binanggit ng iba pang mentor na nanunood sa kanila na ang isang tunay na martial artist ay kailangang bihasa sa pakikipaglaban at sa literatura, habang umaasa si Yui na ang lahat ay magiging mga mahusay na mandirigma. Nagtataka sila kung mayroong anumang mga paghihigpit, kaya sinabi sa kanila ni Tanji na hindi sila maaaring gumamit ng mga sandatang metal, ngunit bibigyan sila ng mga armas na gawa sa kahoy sa unang palapag. Sa pagbukas ng mga pinto, lahat ay nagmamadaling pumasok sa gusali, at agad silang nagsimulang makipaglaban pagkatapos pumili ng kanilang mga armas. Binanggit ni Lucas na karamihan sa kanila ay nagsisikap na makapunta sa ika-4 na palapag, kaya humiwalay si Fing sa kanya, na sinasabi sa kanya na magkikita sila sa itaas. Sinisikap ng ibang mga estudyante na pigilan si Fing, ngunit hindi sila match sa kanya, at patuloy siyang umaakyat. Pinapanood niya silang lumalaban, at napagtanto niya na karamihan sa kanila ay walang anumang pagsasanay sa pakikipaglaban, kaya sa tingin niya ay nagmalabis si Wang kapag pinag-uusapan niya ang kanilang mga kasanayan. Samantala, sinalakay ng isa sa mga estudyante na nagngangalang Yasi ang isa pang estudyante, at malapit na itong mahulog sa hagdan, kaya't iniligtas siya nito, ngunit hinawakan siya nito at itinapon. Isang estudyanteng nagngangalang Joro ang nagligtas sa kanya, at habang sinusubukang atakihin sila ng lalaki mula sa likuran, sinaktan siya ng isang babae na nagngangalang Sheena at itinapon siya pababa ng hagdan. Nakita natin si King na nakakubli sa labas ng isang silid, ngunit nakita siya ni Tanji at nagtataka kung bakit siya palihim na lumilibot. Sinabi sa kanya ni King na gusto ng isa sa kanyang mga kaibigan na pumasok sa kuweba ng Mowo, kaya kailangan niya ang pirma ni Yui, ngunit sinabihan siya ni Tanji na maghintay hanggang matapos ang kompetisyon. Si Lucas ay patuloy na nagmamadali patungo sa ika-4 na palapag, at madali niyang natalo ang lahat ng kanyang dinadaanan, ngunit isang grupo ng mga estudyante ang sumusubok na pigilan siya. Kinagat ng isa sa kanila ang kanyang binti habang sinuntok ng isa ang kanyang mukha, ngunit iniwan siya ng mga ito at patuloy na sumusulong. Nagsisimulang magdatingan ang mga estudyante sa ika-4 na palapag, at nang marating ito ni Lucas, agad niyang hinanap si Sunten dahil siya ang umatake sa kanya. Tumalon si Lucas palapit sa kanya, kaya humarang siya, ngunit sinipa pa rin siya ni Lucas. Dumating din si Fing, at binanggit niya kung paano niya narinig na ang lahat ng tao sa Mowo ay isang henyo, kaya pumunta siya roon upang makita ang talento sa kanyang sariling mga mata. Ngunit pagkatapos tingnan kung paano sila nakipaglaban, napagtanto niya na karamihan sa kanila ay walang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Ikinwento niya sa kanila kung paano may top-notch skills si Wang kahit na hindi siya nag-aral sa isang prestihiyosong paaralan, ngunit ang bawat bagong dating sa Mowo ay mahina kumpara sa kanya. Sinabihan ni Hangso ang lahat na talunin si Fing, na sinasabi sa kanila kung sino ang makatalo sa kanya ay makakakuha ng 50 na credit points. Ngunit tinanong niya si Hangso kung ano ang makukuha niya kung matalo niya sila,
kaya sinabi ni Hangso na makakakuha siya ng 1 puntos para sa bawat hindi mandirigma na matatalo niya, ngunit 5 puntos kung matalo niya ang isang mandirigma. Bago magsimula ang laban, tinanong nila kung kaninong panig si Lucas, at nagpasya siyang pumanig kay Fing. Ang lahat ay nagsisimulang umatake sa kanila, ngunit hindi sila match para sa kanila. Nagpasya si Sheena na sumali sa laban, ngunit ginamit ni Fing ang isa pang estudyante na nagngangalang Ling bilang isang kalasag, at sinaktan niya ito sa mukha. Uminom si Lucas ng isang tableta para sa sigla, at sinabi niya kay Fing na kailangan niyang talunin ang sapat na mga estudyante para makabawi sa halaga ng tableta. Sinabi ni Joro sa lahat na huwag umatake ng walang layunin, na sinasabi sa kanila na kailangan nilang bumuo ng 3 grupo. Nagawa ng unang grupo na paghiwalayin sina Fing at Lucas. Sinabi ni Joro sa susunod na grupo na atakihin ang mga binti ni Fing, at nagawa nilang tamaan siya ng ilang beses. Kaya't sinabi niya kay Lucas na talunin ang mga non-martial artist na umaatake sa kanya, ngunit nakaharang si Joro, at sinaktan siya ni Lucas sa ulo ngunit tiniis ni Joro ang atake at sinipa siya. Ang mga mentor ay humanga kay Joro, ngunit mas namangha sila kay Fing, at iniisip nila kung kabilang siya sa isang prestihiyosong pamilya. Ngunit sinabi ng isang administrator na siya ay mula sa isang ordinaryong pamilya, at nalaman namin na hindi kakaiba para sa isang taong kabilang sa isang simpleng pamilya na magkaroon ng mataas na vital energy. Ngunit sa tingin nila ay hindi siya magiging malakas kung wala siyang mentor, at iniisip ni Hangso na si Fing ay sinanay ni Wang, na estudyante ni Kanji. Sinabi ni Tanji na minsan ay kinailangan niyang labanan siya. Sa tingin niya ay maaabot ni Kanji ang ika-6 na baitang sa loob ng ilang taon, ngunit hindi na siya bumalik pagkatapos niyang pumunta sa katimugang layer ng ilalim ng lupa. Sinabi ni Hangso sa mga mag-aaral na kung hindi nila matalo si Fing sa loob ng 10 minuto, mababawas ang kalahati ng kanilang mga puntos sa kredito, na mas nagpapalakas sa kanila. Nasa huling sigla na si Fing, kaya sinubukan niyang gamitin ang system para maibalik ang kanyang kalusugan, ngunit alam niyang ilalantad nito ang kanyang sikreto. Kaya umiinom siya ng health pill habang ginagamit niya ang system para isipin ng lahat na naibalik ng pill ang kanyang kalusugan, ngunit nabigla pa rin ang lahat kung gaano siya kabilis gumaling. Tumalon siya palayo sa lahat, at sinisikap nilang makalapit sa kanya, ngunit nagawa niyang mabuhay hanggang sa matapos ang takdang oras. Umaasa si Hangso na maaalala ng lahat ang kahihiyan na kanilang kinaharap, at binanggit niya na kailangan nilang pumili ng isang tagapagturo sa susunod na araw. Sinabi ni Hangso sa lahat na bago pumili ng isang tagapagturo, dapat nilang isaalang-alang ang kanilang mga kinakailangan upang hindi nila layunin ang isang bagay na mas mataas kaysa sa maaari nilang makamit. Nagsimulang magmadali ang lahat patungo kay Tanji, ngunit nagpasya si Fing na tumingin sa paligid bago gumawa ng desisyon. Isang tagapagturo na nagngangalang Finro ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sinabi niya sa kanya na sumama sa kanya dahil siya lang ang makakasigurado sa kanyang kaligtasan, at ibinunyag niya na natalo ni Wang ang karamihan sa mga seniors sa paaralan, kaya sinabihan niya si Fing na layuan sila. Idinagdag niya na dahil natalo niya ang lahat ng mga bagong dating, lahat ay darating para sa kanya. Ibinunyag niya na mayroon din siyang mga bahagi sa isang kumpanya ng paggawa ng tableta, kaya magkakaroon siya ng akses sa mga table tas ng libre, na ikinagulat ng lahat. Tinanong niya siya kung ano ang magiging kakaiba kung siya ang pipiliin niya sa halip na ang iba pang mga mentor, kaya't inihayag niya na maaari niyang bigyan siya ng akses sa mga lugar na hindi mapapasok ng iba, kaya naman nagpasya siyang piliin siya. Ngunit sinabi ni Tanji kay Finro na siya ang may pananagutan sa kanyang mga mag-aaral, na inihayag na siya ay nagturo ng 12 mga mag-aaral sa mga nakaraang taon, ngunit kalahati sa kanila ay napinsala ng malubha bago nagtapos. Nagulat si Fing nang marinig ito, ngunit pinili rin siya ni Joro bilang kanyang mentor, at sinabi ni Lucas kay Fing ang tungkol sa kanyang reputasyon, at sinabi sa kanya na mas mahirap siyang harapin kaysa kay Tanji. Pagkatapos nito, sinabi ni Finro kay Fing kung paano nililinang ng mga hindi mandirigma ang 14 na pangunahing meridian, ngunit upang makapasok sa unang ranggo, kailangan din niyang gamitin ang mga branch meridian. Sinabihan niya siya na uminom ng protective at bone tempering pill, at habang kinakain niya ang mga ito, agad niyang binuksan ang 10 meridian. Sinabi niya na kailangan niyang gamitin ang kanyang vital energy upang buksan ang lahat ng mga subclosed meridian, na sinasabi sa kanya na maaari niyang kainin ang vitality pill kung siya ay mababa ang enerhiya.
Sinusunod niya ang kanyang mga tagubilin at nakapasok sa unang ranggo, habang binanggit niya na mayroon itong mahusay na mga diskarte sa binti ngunit kulang siya sa mabilis na pag-atake ng kapangyarihan. Sinabi niya na dahil naabot niya ang unang ranggo, kailangan niya ang 20 table task para sa vitality na ipinangako nito, ngunit pinalayas siya nito sa silid, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang kitain ng mga ito. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan ni Finro ang kanyang dating asawa at sinabihan siya kung sangkot siya sa kanyang mga tao, walang sasali sa kompetisyon ng palitan, ngunit ipinaalala niya sa kanya na nag-aaway sila para ipaghiganti ang kanilang anak. Nakita ni Fing si Joro na hinahampas ang isang kahoy na haligi, at nakita siya ni Fing na kahanga-hanga ngunit sa tingin niya ay nag-aaksaya siya ng maraming enerhiya. Dumating si Finro, at sinipa niya ang isang butas sa haligi, na sinasabi sa kanila na kailangan nilang i-concentrate ang kanilang enerhiya at gamitin ang mainit na bahagi ng buto sa pag-atake. Sinabihan niya si Fing na subukan ito, at nataman niya ang haligi, ngunit nasaktan lang niya ang sarili niyang paa. Kaya sinabi niya sa kanya na kumuha ng matulis na bota ng halwang metal. Pumunta si Fing sa departamento ng logistic upang kunin ang mga bota, kung saan binanggit ng isang guro na nagngangalang Leon na maaari lamang siyang makakuha ng mga bota na D at E level dahil kailangang i-customize ang mga mas mataas na antas. Nag-aalok siya ng E level na bota para sa 40 at ang D level na bota para sa 50 na puntos, na ikinagulat ni Fing, ngunit nagpa siya siyang kunin ang mga ito dahil wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos noon, pumunta si Fing sa training hall kasama sina Finro at Joro, ngunit nakita nilang ginagamit na ito, kaya nagpa siya silang umalis. Pinahinto ng mga estudyante sa bulwagan si Fing, at ang isa sa kanila na nagngangalang Lindo ay sinabi na sinaktan ni Wang ang kanyang kapatid, kaya maaaring bayaran ni Fing ang puntos para sa kanya. Ngunit sinabihan siya ni Joro na huwag pansinin ang mga ito. Tinanong nila si Fing kung sumusuko na siya, ngunit alam niyang patuloy silang susundan, kaya nagpa siya siyang lumaban. Naroon din ang isang miyembro ng martial arts club, at nagpa siya siyang pangasiwaan ang kanilang laban. Isang lalaki na nagngangalang Chiho ang humakbang upang lumaban muna. Tinakpan niya ang kanyang katawan ng enerhiya at sinuntok si Fing, na umiiwas sa lahat ng kanyang pag-atake at humaharap sa isang sipa, ngunit hinarang ito ni Chiho at pinalipad si Fing sa mga lubod. Napilitan si Fing na maging defensive, at sinabi niya sa kanila na hindi siya katulad ni Wang dahil hindi man lang siya nakipag-away. Sinabi niya na handa niyang hayaan silang pahirapan siya kung hindi nila matamaan ang kanyang mukha, ngunit sinigawan siya ni Finro na huminto sa pagsasalita ng labis at sinabihan siyang isama ang prinsipyo ng pagtulak ng paa sa kanyang kinatatayuan. Kaya't sinunod niya ang payo nito, at sinipa siya ni Chiho, ngunit sumugod pa rin ito sa kanya. Bubutasin na sana siya, pero pinigilan niya ang sarili bago niya matamaan si Chiho, ngunit bumagsak pa rin siya sa lupa. Binanggit ni Lindo na ang kanyang kapatid ay isang henyo din tulad ni Fing, at inaasahan ng kanyang pamilya na maabot niya ang ika-4 na ranggo, ngunit siya ay natigil sa unang ranggo dahil kay Wang. Alam ni Finro kung sino ang kanyang kapatid, ngunit ibinunyag niya na naubos niya ang lahat ng kanyang mga puntos sa kredito, kaya sinimulan niyang i-bully ang mahihinang mga mag-aaral upang makakuha ng pera, at kalaunan ay nakaharap niya si Wang. Sinabi ni Lindo na hindi maaaring umatras si Fing dahil tinanggap na niya ang laban, ngunit nagpa siya siyang umatras nang dumating si Wang kasama si King. Pagkatapos noon, nagtataka si Fing kung bakit hindi sinabi ni Wang sa kanya na pupunta siya roon, kaya naalala niyang dinala siya ni King, at sinabihan si Fing na magsanay para sa National Newcomers Exchange Competition. Ipinaliwanag niya na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga paaralan para sa mga mapagkukunan, at kahit na binanggit sa mga tuntunin na ang mga bagong dating lamang ang maaaring lumahok, lahat ng mga martial artist ay lumalaban pa rin dito. Inihayag niya na ito ay binobroadcast sa buong bansa, kaya kung gusto ni Fing na mapansin siya ng mga tao, kailangan niyang gumanap ng maayos. Ang mga mentor ay nagtitipon ng 10 freshman, na nagsasabi sa kanila tungkol sa kung paano inihayag ng media ang kompetisyon sa palitan, at ang paaralan na mananalo dito ay makakakuha ng 20% na pagtaas sa paglalaan ng mapagkukunan nito. Muling binanggit ni Fing na kung kailangan ng vice-presidente na si Shan ang mga mapagkukunan, dapat niyang ipaglaban ang kanyang sarili, ngunit sinabi ni Tanji na ginagawa niya ang lahat para sa Mowo.
Sinabi ni Lucas kay Fing na si Shan ay dating asawa ni Finro, at binanggit ni Tanji kung paano nangyayari ang lahat dahil natalo ni Wang ang mga mag-aaral sa ikatlong antas mula sa Mowo at Jinglin, kaya naniniwala ang ibang mga paaralan na ang mga prestihiyosong paaralan ay nag-aaksaya lamang ng mga mapagkukunan. Sinasabi niya sa lahat na kailangan nilang maabot ang rurok ng unang yugto sa susunod na ilang buwan. Binanggit niya na si Fing ang kanilang kapitan dahil siya ang may pinakamaraming puntos, ngunit muling binanggit ni Finro na kapag may nangyaring kakaiba, aalisin niya ang kanyang mga estudyante. Kinabukasan, ang mga freshmen ay gumawa ng isang gawain upang talunin ang isang grupo ng mga tao, at kahit na nabigo sila sa unang pagkakataon, nagawa nilang talunin sila pagkatapos nilang bumuo ng isang diskarte kung paano sila aatake. Lahat sila ay nakakakuha ng mga bagong armas, at habang sinusubok ni Fing ang kanyang sibat, nabasag niya ang isang bato, ngunit sinigawan siya ni Finro dahil sa pagsira sa kapaligiran. Binigyan niya siya ng isang libro na nagpapaliwanag ng isang sword technique na nilikha ng isang general na tinatawag na Bloodburst Blade, at sinabi niya sa kanya na magsanay nito. Sa wakas ay nagsimula na ang exchange competition na pinamunuan ng Mowo, at isang lalaking nagngangalang Huwarang ang bumati sa lahat habang si Yui ay nagtataka kung nasaan si Shan. Sinabi ni Hangso na maaaring nasa ilalim pa rin siya ng kuweba, at dumating din ang mga kaibigan ni Fing at ang kanyang kapatid na si Yawan upang panoorin siyang lumaban. Nagawa nilang makapunta sa backstage sa pamamagitan ng pagsunod sa isang influencer na nagngangalang Dory, at nagulat si Fing nang malaman na si Yawan ay bumuo din ng isang club. Naaalala rin niya kung sino si Dory, kaya sinabihan niya itong pagandahin siya sa kanyang mga video. Ipinaliwanag ni Huwarang na ang bawat kapitan ng koponan ay hahawak ng bola ng lottery, at nabanggit niya na ang laser ay magbubunyag ng inbuilt na sistema ng matchmaking, na sinasabi sa lahat na makikita nila ang resulta sa entablado. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapakilala sa koponan ng Jinglin, at nabanggit niya na ang kanilang kapitan ay ang kampiyon ng pambansang martial arts tournament na pinangalan ng Hanzo, ngunit nalaman namin na siya ay napakalakas na iniisip ng lahat na naabot na niya ang pangalawang antas. Susunod ay ang 8 paaralan sa Martial University Alliance, na hindi maaaring makipagkumpetensya sa ilalim lamang ng kanilang mga pangalan ng paaralan, kaya naglalaman ang mga ito ng mga estudyanteng nominado ng maraming paaralan ng martial arts. Matapos ipakilala ang Mowo, ang lahat ng mga kapitan ay kumuha ng bola ng lottery, at ang kanilang mga matchup ay nakatakda na. Magsisimula ang paligsahan pagkatapos magbigay ng talumpati si Yui, at ang unang laban ay sa pagitan ng Jinglin at ng Martial University Alliance. Ipinadala ng Jinglin si Hanzo para sa unang laban, habang ipinapadala ng Martial University ang kanilang kapitan na pinangalanang Sunji. Habang nagsisimula silang makipaglaban, tinakpe ni Sunji ang kanyang sarili ng kanyang lakas at sumugod kay Hanzo, na humarang sa kanyang mga pag-atake at itinulak siya pabalik. Patuloy na umaatake si Sunji, ngunit tumalon si Hanzo at nagsimulang maglakad sa hangin gamit ang kanyang void stance. Inatake niya si Sunji gamit ang kanyang sibat, ngunit hinaranggan niya ito at sinubukang kontrahin. Ngunit biglang nawala si Hanzo at tinusok siya sa tiyan. Hinawakan ni Sunji ang sibat at hinayla ito patungo sa kanyang sarili para makalapit kay Hanzo, ngunit inilabas niya ang kanyang espada at ginamit ito para takutin si Sunji, na pinilit siyang sumuko. Habang nagpapatuloy ang mga laban, ang buong mundo ay nakadikit sa kanilang screen, habang nagpasya sina King at Wang na pumasok sa kuweba. Iniisip ni King na hindi aabot si Fing sa ikalawang round, kaya sinubukan niyang tumaya kay Wang, ngunit sinabihan lang niya si King na tumutok sa kanilang ginagawa. Ang unang laban ay malapit nang matapos dahil ang Martial University Alliance ay mayroon na lamang isang miyembro na natitira na pinangalanang Gishan, at ang kanyang kalaban ay naghahanda upang tapusin siya, ngunit ang kanilang tagapagturo ay nagtapon ng tuwalya. Nagtataka ang mga tao kung bakit hindi sumuko si Gishan sa kanyang sarili, kaya sinabi ni Huwarang na ang isang mandirigma ay hindi maaaring sumuko anuman ang sitwasyon. Binanggit nila kung paano dinala ng lolo ni Gishan ang kanilang pamilya sa silid sa ilalim ng lupa ng Dunlun, kung saan lahat sila ay nakipaglaban hanggang sa kasawian ng hindi umaatras, kaya si Gishan na lamang ang natitira sa kanyang pamilya. Ang madla ay nagbibigay sa kanya ng isang standing ovation para sa pakikipaglaban na may ganoong espiritu. Magsisimula na ang laban ng Mowo, ngunit si Yawan ay nagsimulang umiyak at hiniling kay Fing na huminto sa pakikipaglaban.
Sinabi niya sa kanya na hindi ito isang opsyon dahil siya ay isang mandirigma. Nakaharap ni Fing ang isang lalaki na nagngangalang Zanford na mula sa ikawalong alyansa ng paaralan, at nagulat siya nang banggitin ni Huwarang na alam ni Fing ang pamamaraan ng Lion's Roar. Sinabi ni Fing na siya ay kasalukuyang nag-iipon ng enerhiya, ngunit nang makita siyang naglalakad sa paligid ng entablado, naisip ni Zanford na nambobola lang siya. Inatake niya si Fing gamit ang kanyang sibat, ngunit hinaranggan niya ang pag-atake, at nagulat si Zanford habang pinaghiwalay niya ang kanyang sandata sa dalawa. Inatake niya si Zanford, na gumagamit ng kanyang ultimate technique para ipagpatuloy ang pag-atake, ngunit naiwasan ni Fing ang pag-atake. Pinagsama niya ang kanyang sandata at ginamit ang kanyang bloodang sword para atakihin si Zanford, pinutol ang kanyang sibat, kaya nagpa siya siyang sumuko, at humanga ang lahat kay Fing. Ngunit iniisip ng mga mag-aaral ng Mowo kung makakaligtas siya sa ikalawang round. Binanggit ni Lucas na plano lang ni Fing na lumaban sa unang round, ngunit nabigla siya nang nagpa siya si Fing na ipagpatuloy ang laban. Humihingi ng paumanhin si Zanford sa kanilang team captain na si Winzo, ngunit nabanggit niya na nasuri niya si Fing salamat kay Zanford, at binanggit niya na ginamit ng espesyal na pag-atake ni Fing ang karamihan sa kanyang mga health point, kaya hindi na niya ito magagamit muli. Si Fing ay umiinom ng 2 table tas para sa enerhiya, at tandaan natin na hindi na siya makakabalik sa 100% kahit na uminom siya ng 5 pildores, ngunit nabigla ang lahat ng mabawi ni Fing ang lahat ng kanyang enerhiya. Ang 8 alyansa ng paaralan ay nagpadala ng isang lalaki na nagngangalang Jong upang harapin si Fing, at sinabihan siya ni Winzo na atakihin ang ibabang bahagi ng katawan ni Fing, sa pag-aakalang ito ang kanyang kahinaan. Sa pagsisimula ng laban, agad na inatake ni Jong ang mga paa ni Fing para mawalan siya ng balanse, kaya wala na siyang pagkakataong umatake. Binasag niya ang lupa para mapatamba pabalik si Jong, ngunit hinawakan niya ang sibat ni Fing at sinipa siya. Habang hinaharap niya ang sibat sa ulo ni Fing, sa tingin niya ay nanalo siya sa laban, ngunit bigla siyang sinipa ni Fing sa tiyan, at na-forfeit niya ang laban. Agad na sumugod si Winzo kay Fing para hindi siya magkaroon ng pagkakataong uminom ng mga table tas, ngunit nagulat ang lahat nang magsimulang lumipad si Fing gamit ang Void Stance. Habang umiinom siya ng pills, sinabi ni Winzo na hindi siya dapat uminom ng malaking halaga dahil sa bandang huli ay sasakit ang katawan niya, pero hindi siya naabala dahil ginagamit lang niya talaga ang system para maibalik ang kanyang enerhiya. Habang sila ay nagsasalpukan, ang shockwaves mula sa kanilang mga pag-atake ay halos tumama sa mga manunood, ngunit hinaranggan sila ni Yui. Si Fing ay nagmamadaling lumapit kay Winzo, na tinakpan ng enerhiya ang kanyang katawan, at sinipa niya si Winzo sa likod, ngunit tinatangay siya ng enerhiya sa kanyang katawan. Inatake nila ang isa't isa gamit ang kanilang mga ultimate moves, at mukhang pantay-pantay ang mga ito, ngunit nakikita natin na pareho nilang naabot ang kanilang limitasyon. Nagsisimula silang suntukin ang isa't isa gamit ang lahat ng mayroon sila, ngunit habang tumatagal ang laban, bumagsak ang kalusugan ni Winzo sa 0, kaya nanalo si Fing sa laban. Namangha ang lahat sa kanilang laban, at iniisip ni Winzo kung magpapatuloy pa rin si Fing, kaya umiinom siya ng recovery pill at sinabing magpapatuloy siya sa susunod na laban. Samantala, tinanong ni Wang si King kung may mga energy stone sa kuweba, at binanggit niya na sigurado siya, at sinabi sa kanya na 2 buwan na niyang sinusuri ang lugar. Sa palagay niya ay dapat niyang makuha ang 60% ng lahat ng mahanap nila dahil natuklasan niya ang lugar, ngunit hinihingi ni Wang ang 70%. Sinabi niya kay King na ang mga mandirigma na kailangan nilang labanan ay nasa 3 ranggo, at maaaring may mas malakas pa sa kanila, kaya kailangan niya ng mas maraming mapagkukunan. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga paaralan sa Marshall ay hinahabol ang mga mapagkukunan sa mga kuweba, upang hindi nila kailangang ibahagi ang mga ito sa kompetisyon ng palitan. Sinabi niya na siya ay nagsasagawa ng isang malaking panganib, na nagsasabi kay King na siya ay sisihin niya kung wala silang mahanap, at naghahanda silang harapin ang mga gwardya na nagpoprotekta sa kuweba. Matapos matalo sa Mowo, ang 8 School Alliance ay dumaranas din ng pagkatalo sa kamay ng Martial Arts Alliance, kaya natanggal sila sa kompetisyon. Ang susunod na laban ay sa pagitan ng Jinglin at Mowo na ang mananalo ay uusad sa finals, habang ang matatalo ay makakaharap sa Martial Arts Alliance para sa isang pwesto sa finals.
Bago magsimula ang laban, binanggit ni Tanji na 5 mag-aaral lamang ang pinapayagang lumahok sa susunod na round, at sa palagay niya ay hindi dapat lumaban si Fing dito dahil siya ay matatarget. Iniisip ng lahat na hindi dapat umatras ang isang mandirigma sa isang labanan, na ikinagalit ni Tanji, at tinanong niya sila kung plano nilang makipaglaban ng buong tapang kapag nakapasok na sila sa underground layer, ngunit wala silang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Kaya ipinaalala niya sa kanila kung paano halos hindi manalo si Fing sa nakaraang round. Sa panahon ng laban, inihayag niya ang lahat ng kanyang lakas sa Jinglin, na nanalo sa kanilang laban sa kaunting pagsisikap habang itinatago ang kanilang buong kapangyarihan. Sa palagay niya, sa halip na mag-all-out laban sa Jinglin sa susunod na laban, dapat ay pag-aralan muna nila ang mga ito at lumaban ng buong lakas sa finals. Iniisip ni Fing na kung lalaban sila sa Martial Arts Alliance sa knockout round, mas mapapagod sila bago ang finals. Ngunit binanggit ni Tanji na ang mga miyembro ng Martial Arts Alliance ay nasugatan din, kaya madaling mananalo ang Moo. Sinabi niya kay Fing na hindi siya maaaring manalo laban sa Jinglin dahil lamang sa kanyang kakayahang makabawi ng mabilis, at nabanggit niya na kahit na kaya niyang manalo ng mag-isa, kailangan ding umunlad ang ibang mga estudyante. Kaya tinanggap ni Fing ang desisyon, at habang papalabas sila sa entablado, nagulat ang lahat nang makitang wala si Fing sa lineup, ngunit sinabi lang ni Hanzo sa kanyang koponan na tumuon sa kanilang sarili. Sinabi ni Tanji sa lahat na hindi nila kailangang makipaglaban ng direkta, ngunit masigasig silang gamitin ng Jinglin ang kanilang tunay na lakas. Ang unang laban ay sa pagitan ni Joro at ng isang lalaki na nagngangalang Shuho, at sa pagsisimula ng laban, agad niya itong inatake gamit ang kanyang sibat, na nagpatambo sa kanya pabalik. Napagtanto ng lahat na talagang itinatago ng Jinglin ang kanilang lakas. Patuloy na inaatake ni Shuho si Joro, na nagawang harangan ang tatlo sa kanyang mga pag-atake, ngunit ang mga buto sa mga braso ni Joro ay nagsimulang mabali. Muli siyang inatake ni Shuho, ngunit tinamaan niya ang mga mata ni Shuho upang lumabo ang kanyang paningin at sinipa siya sa pagitan ng binti para talunin siya. Pareho silang inilabas sa mga stretcher, at ibinunyag ng nurse na bali ang braso ni Joro, kaya hindi na siya makakalaban sa susunod na 3 buwan, na dahilan kung bakit kinwestiyon ni Fing ang diskarte ni Tanji. Ang susunod na laban ay sa pagitan nina Lucas at Hanzo, at nang magsimula na silang lumaban, si Lucas ay sumugod kay Hanzo at inatake siya ng kanyang sibat, ngunit naiwasan ni Hanzo ang pag-atake. Sinubukan niyang tamaan si Lucas mula sa likuran, at napigilan niya ang pag-atake, ngunit naitataboy pa rin siya. Ginagamit niya ang kanyang espesyal na pag-atake habang inihahagis niya ang kanyang sibat patungo kay Hanzo, na madaling pinalihis ito palayo, ngunit pinigilan ito ng referee para hindi masugatan ang karamihan. Habang nadidistract siya, sinuntok siya ni Lucas sa mukha, ngunit hinawakan niya ang braso niya at sinipa siya sa tiyan. Inilabas niya ang kanyang espada. Ngunit bago niya matamaan si Lucas, ini-forfeit ni Tanji ang laban. Pumasok si Shina upang labanan si Hanzo, at sinubukan niyang tamaan siya, ngunit hinaranggan niya ang kanyang sipa. Na-headbutt niya siya, at nasugatan siya, kaya napagtanto ng lahat na hindi niya kayang patigasin ang kanyang bungo. Habang sinusubukan niyang saktan siya muli, inatake niya ang kanyang braso gamit ang kanyang espada, ngunit hinawakan siya nito at muling na-headbutt. Nanalo si Hanzo sa laban nang mawalan si Shina ng malay, ngunit napaluhod din siya, kaya nagpa siya siyang bumaba sa pwesto. Ang estudyante ng Jinglin na nagngangalang Wino ay humarap kay Leo sa susunod na laban, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng mga pag-atake ni Leo at natalo siya. Ang huling miyembro ng Moo na si Sunting ay agad na pumasok, ngunit dinaig siya ni Wino at pinalipad siya sa isang pader. Samantala, sina King at Wang ay hinahabol ng isang grupo ng mga tao, at sinabi ni King kay Wang na itapon ang mga bato ng enerhiya. Sinabi niya kay Wang na alam niya kung gaano sila kahalaga sa kanya, ngunit kailangan niyang tandaan na hindi niya mailigtas ang kanyang guro kung sawi na siya, kaya itinapon niya ang mga bato. Tinalo ng Moo ang Martial Arts Alliance para maabot ang finals, ngunit sinigawan sila ni Tanji dahil hindi nila sinunod ang diskarte. Binanggit naman ni Fing na hindi nila maiisip ang pagkatalo bago ang laban. Dumating si Finro, at binanggit niya na siya ay dumating upang hilahin ang kanyang mga mag-aaral mula sa kompetisyon, ngunit nagulat siya nang makitang mas insightful si Fing kaysa kay Tanji.
Kaya't sinabi niya na kung si Fing ay lubos na kumpiyansa, agad niyang ipapadala siya sa underworld. Tinanong ng mga estudyante si Tanji kung sinong tatlong estudyante ang lalaban sa finals, ngunit nabanggit niya na si Fing ang pipili dahil siya ang kapitan. Pumili siya ng isang estudyante na nagngangalang Jing, sa pag-aakalang magkakaroon sila ng bentahe kung siya ang kanilang manlalaban dahil hindi pa siya nakikita ng mga kalaban na lumaban. Binanggit ni Yasi na hindi rin siya nakikilahok, at sinabi sa kanya ng kanyang mentor na si Bea na siya ay masyadong banayad para maging isang mahusay na manlalaban, kaya dapat ay manatili na lamang siya sa pagsuporta sa iba, pero pinipili din siya ni Fing. Samantala, ang mga tao sa internet ay bumoto sa kung sino sa tingin nila ang mananalo sa finals, at ang suporta para sa Mowo ay halos bumaba sa 0. Ang unang laban ay sa pagitan ni Jing at ng estudyante ng Jinglin na nagngangalang Goang. Sa pagsisimula ng laban, agad na sumugod si Jing sa kanya. Naghahanda siyang harangan ang pag-atake, ngunit si Jing ay dumudulas sa ilalim ng kanyang mga binti at inatake siya mula sa likuran, na nasugatan ang kanyang braso. Tinakpan niya ang kanyang mga braso gamit ang kanyang lakas at sinimulang salakayin si Jing, na tumalon sa himpapawid at sinubukang ibagsak siya sa lupa. Ngunit hinawakan ni Goang ang kanyang mga braso at sinimulang iikot siya. Tinanggal ni Jing ang kanyang guwantes para makalayo at pinasabog ang mga ito, kaya inakala ng mga manunood na nanalo siya sa laban, ngunit bigla siyang sinuntok ni Goang sa tiyan, na nauntog sa pader. Umakyat si Yasi at sinabihan si Goang na sumuko dahil nasugatan siya, ngunit nagalit siya at sinaktan siya ng enerhiyang pag-atake, na nagpabagsak sa kanya. Bumagsak din si Goang sa lupa, at nang iaanunsyo na siya bilang panalo, biglang gumaling si Yasi dahil uminom siya ng pampasiglang tableta bago ang laban. Nang pumasok si Wino para kalabanan siya, sinimulan niya itong salakayin habang ginagamit niya ang kanyang espada para lumaban, ngunit patuloy niyang iniinsulto ang kanyang pagiging swordswoman at tinawag ang kanyang mga kasamahan sa koponan na walang silbi. Kaya nagalit siya, ngunit itinapon niya ang kanyang espada, at ibinunyag ni Bea na kahit na sinubukan ni Yasi na lumaban gamit ang isang espada, ang kanyang tunay na lakas ay nasa malapit na labanan. Sinubukan siyang hampasin ni Wino, ngunit tumalon siya sa hangin at sinimulan siyang pahirapan. Hinawakan niya ang binti nito at ibinagsak siya sa lupa, ngunit bago niya ito matamaan ng lihim na pamamaraan ng kanyang pamilya, hinaranggan siya ni Fing at pinatigil ang laban. Binanggit niya kung paano sila pareho ng pangalan ng pamilya, at halos naging sanhi ito ng pag-atake sa kanya ni Finero dahil may sama ng loob ito sa pamilya ni Wino. Inatake siya ni Fing gamit ang kanyang sibat at pinalipad siya palabas ng entablado, kaya pumasok si Hanzo upang sumunod na lumaban. Nagsimula silang maglaban sa isa't isa, at gumamit si Fing ng 70 vitality point para mag-shoot ng energy attack sa kanya, ngunit nabigla siya nang hinaranggan ito ni Hanzo nang hindi ginagamit ang kanyang enerhiya. Sinimulan niyang malamangan si Fing, at habang sinasabi ng komentariste na siya ay na-overpower, nagalit si Fing at sinabi sa kanya na siya ay may kinikilingan kay Hanzo. Hinati ni Fing ang kanyang sibat sa dalawa, at sinubukan niyang tamaan si Hanzo, na agad na pumunta sa likuran niya at pinabagsak siya sa lupa. Uminom siya ng isang tableta para sa vitality at nabawi ang kanyang lakas, at nakita natin si King na nanunood kasama si Wang, na nag-iisip kung maaaring patuloy na lumaban si Fing kung mayroon siyang sapat na mga table tasks, ngunit sa palagay ni Wang ay dapat may limitasyon. Napagtanto ni Hanzo na hindi para sa kanyang pinakamahusay na interes ang makipaglaban sa isang mahabang laban dahil si Fing ay patuloy na umiinom ng mga pildoras, kaya iniipon niya ang kanyang lakas upang salakayin si Fing. Inilabas niya ang kanyang espada at nagpaulan ng mga atake mula sa itaas, ngunit lahat ng ito ay iniiwasan ni Fing, at sinabi niya kay Hanzo na makakabawi siya ng kanyang kalusugan ng walang katapusan. Kaya nagpa siya si Hanzo na tapusin ang laban, at nagsimula siyang kuminang habang pinapakawalan niya ang kanyang pinakahuling pag-atake, na tumama kay Fing at nagpatambo sa kanya. Napagtanto niya ngayon kung gaano kalakas si Hanzo, at alam ni Fing na kung patuloy siyang lalaban, malalantad ang sistema, kaya't iniisip niya kung paano niya matatalo si Hanzo kapag ang kanyang estilo ay hindi gumagana laban sa kanya. Ngunit nakaisip siya ng isang ideya habang naaalala niya ang payo ni Finero, at ang kanyang katawan ay nagsimulang kuminang habang ang lahat ng kanyang mga pinsala ay nawawala, na nagpapaisip sa lahat kung uminom siya ng isang pampasiglang tableta.
Ngunit alam ni Hanzo na may iba pang nangyayari, at sinabi niya kay Fing na hindi niya siya matatalo sa kanyang mga diskarte. Ngunit nagulat ang lahat nang magsimula siyang gumamit ng estilo ng ibang estudyante. Inatake niya si Hanzo gamit ang forward slash ni Sanji at sinundan ito ng tigre stance. Kaya gumawa si Hanzo ng hadlang para harangan ang pag-atake, ngunit sinaktan siya ni Fing gamit ang Wuhok attack ng pamilya Shino. Sumugod siya, sinira ang hadlang ni Hanzo, at sinubukan ni Hanzo na harangan ang kanyang pag-atake, ngunit nabasag ang kanyang espada, at buong lakas na sinuntok ni Fing ang kanyang ulo. Na-knockout si Hanzo, at hindi makapaniwala ang lahat habang inaanunsyo ng host na si Fing ang nanalo sa laban. Pagkatapos ng paligsahan, iniisip ni Fing kung gaano kalakas ang lahat, at alam niyang kailangan niyang lumakas kung gusto niyang manalo ng walang tulong mula sa system. Ipinakita niya ang lahat sa paligid ng kanyang dorm, at nagulat sila sa laki nito, habang binanggit ni Yanso kung paano siya nakatira sa isang silid na may 8 tao. Nakatanggap si Dory ng tawag mula sa isang investor, ngunit habang naghahanda siyang umalis, sinabi sa kanya ni Fing na dahil ginagamit siya ni Dory para kumita, inaasahan niya ang bahagi ng kita ng kanyang kumpanya. Si Lucas at ang iba ay nakasaluang si Fing, na nagtanong sa kanila kung gumaling na ang kanilang mga sugat. Kaya binanggit ni Lucas na mula noong nanalo sila sa paligsahan, inalagaan sila ng paaralan dahil marami silang mapagkukunan. Uuwi na silang lahat para magbakasyon, at iniisip nila kung sino ang mastok sa first rank kapag nagkita silang muli. Habang pauwi si Fing at ang iba pa, binanggit ni Wally na na-publish na ang mga ranggo para sa unang ranggo, ngunit nagulat sila nang makitang nasa numero 6 lang si Fing. Sa palagay niya ay hindi ganoon kagulat dahil libu-libong tao ang nasa unang ranggo, ngunit wala na siyang pakialam dito dahil nakalusot na siya sa ikalawang ranggo. Sa tingin nila ay malapit na niyang maabutan si Wang, ngunit binanggit niya na si Wang ay nasa tuktok ng ikatlong baitang, sa pag-aakalang maaaring maabot pa niya ang ika-4 na baitang sa loob ng ilang araw. Ngunit sinabi ni Wally na hindi ganoon kadali ang mag-level up, at binanggit ni Yanso kung paano rin naabot ni Wang ang pangalawang ranggo sa kanyang unang taon. Kaya naisip ni Fing na kailangan niyang mag-level up ng mas mabilis. Dumating sila sa kanilang bayan, at sasakay na sila ng taxi, ngunit nagpa siya si Fing na maglakad pa uwi. Habang naglalakad siya sa paligid ng bayan, pinuri siya ng isang lalaki para sa kanyang pagganap sa kompetisyon, at humingi siya ng kanyang autograph dahil isang tagahanga ang kanyang anak. Ngunit bago siya makaalis, nagsimulang magtipon ang kanyang mga tagahanga sa paligid niya, na sinasabi sa kanya na gusto nilang maging kasing lakas niya. Kinabukasan, iniisip niya kung paano na-upgrade ang system sa 3 antas, na nagbibigay daan dito upang ipakita ang bilang ng mga item sa Bone Temperang. Sinabi niya na nag-upgrade ito ng 10 milyong puntos, kaya kakailanganin ito ng 100 milyon upang muling mag-level up, at sa palagay niya ito ay isang labis na halaga. Nagpasya siyang i-enjoy ang kanyang araw na walang pasok, ngunit habang palabas siya, nakita niyang naghihintay sa kanya ang lalaking nagkulong kay Banji. Sinabi niya kay Fing na dahil sa kanyang mga nagawa kamakailan, ang ekonomiya ng kanilang lungsod ay naging mas mahusay dahil ito ay naging isang target para sa mga mamumuhunan. Kaya nagpa siya ang mga autoridad na bigyan siya ng bagong bahay bilang gantimpala, at nabigla si Fing nang marinig ito. Sa tingin niya ay karapat-dapat din si Wang ng reward dahil siya ang nagpabagsak kay Banji, ngunit sinabi ng lalaki na ideya ni Wang na ibigay sa kanya ang bahay. Tinawagan niya si Wang at sinabihan siyang dapat nilang hatiin ang gantimpala, ngunit binanggit ni Wang na nakuha na niya ang kailangan niya. Tinanong siya ni Fing kung maaari silang magsama-sama sa Chinese New Year, ngunit sinabi niyang kailangan niyang alagaan si Nelia sa panahong iyon, kaya kailangan nilang maghintay hanggang sa magsimula ang klase. Pagkatapos nito, dinala ni Fing ang kanyang pamilya sa kanilang bagong tahanan, at hindi sila makapaniwala kung gaano ito kalaki. Ang kanyang ina ay nag-aalala na may mga problema, ngunit sinabi niya sa kanya na mamuhay ng comfortable dahil nakuha niya ang bahay. Sinabi kay Yawan na ang kanyang paaralan ay malapit sa bahay. Masaya ang lahat sa bagong taon kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya, at pagkatapos ng bakasyon, nakipagkita si Fing sa kanyang mga kaklase. Laking gulat nila nang malaman na naabot na niya ang peak ng second rank dahil nasa initial stage pa lang sila, kaya sa tingin nila kailangan na nila siyang abutin.
Nakatanggap siya ng tawag mula kay Wally, na nag-imbita sa kanya na bisitahin sila sa Nanwo, at binanggit ni Fing na kailangan din niyang makita si Wang. Kaya sinabihan siya ni Wally na sumama sa kanyang mga kaklase. Pumayag silang sumama kay Fing dahil gusto nilang makita si Wang, ngunit binanggit ni Fing na maaaring hindi nila siya makita dahil abala siya. Pumunta sila sa Nanjing University, kung saan binati sila ni Wang, at humanga siya nang makita kung gaano ang pagbuti ni Fing. Binanggit niya na nang matalo niya ang mga seniors sa MOO, ito ang nag-udyok sa kanila na maging mas malakas, kaya pakiramdam niya ay may utang sila sa kanya. Kailangan niyang ipahiya ni Fing at ng iba pa ang mga estudyante ng kanyang paaralan dahil gusto niyang magsindi ng apoy sa ilalim nila, at nabanggit niya na kapag nanalo ang grupo ni Fing, makakakuha sila ng 3 second tier na vitality pill. Ngunit sa tingin nila ay hindi ito magandang gantimpala, kaya sinabi ni Wang na ito ang pinakamaraming maya-alok ng paaralan dahil limitado ang kanilang mga mapagkukunan. Sumasang-ayon ang lahat na lumaban, ngunit tutol si Fing dahil sa tingin niya ay maaaring may masaktan. Kaya binanggit ni Wang na kung papayag siya sa kanyang kahilingan, tutulungan niya sila sa hinaharap ng hindi humihingi ng anumang kapalit. Nagtataka si Fing kung kailangan ba talagang makipaglaban sila, at sinabi ni Wang na kailangan niyang baguhin ang pag-iisip ng kanilang mga estudyante, kaya pumayag si Fing sa kanyang kahilingan. Tinawag ni Fing si Tanji at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyong ito, sinasabi sa kanya na nasa panganib ang kanilang kaligtasan. Kaya humiling siya ng 52nd tier life-saving pills, ngunit nagalit si Tanji. Siya ay sumigaw sa mga ito para sa pagkuha ng problema ngunit siya ay nagbibigay lamang sa kanila ng ilang mga table tasks at mga tala na ang din ay darating doon para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos nito, binanggit ni Fing na 5 tao lang ang mapipili nila, kaya tinanong niya sina Sunten at Yasi kung sino sa kanila ang lalaban. Sa palagay ni Sunten ay dapat mapili si Yasi dahil kakapasok lang niya sa pangalawang ranggo, ngunit nagalit siya nang makita ang hitsura sa mukha ni Fing. Binanggit ni Yasi na hindi siya walang silbi gaya ng iniisip nila, ngunit dumating si Bea, na sinasabi sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Ibinigay niya ang mga elixir kay Fing at sinabing dinala rin niya ang kanilang mga armas, ngunit naisip niya na darating ang din. Kaya binanggit niya na siya ay nasa opisina ni Gobernador Danzo. Samantala, hindi sineseryoso ng mga mag-aaral ng Nanjin ang laban, ngunit sinabi ni Wang sa kanila na wala silang karapatang tingnan ng mababa ang iba. Binanggit niya na kung matalo sila sa laban, ang mga mandirigma ay magpapalitan ng elixir sa halagang 5%, habang ang mga hindi mandirigma ay mapapatalsik kung hindi sila maaring maging mandirigma bago matapos ang kanilang ikalawang taon. Iniisip ng isa sa kanila na hindi ito patas dahil hindi man lang lalaban ang mga hindi mandirigma, ngunit pinatalsik siya ni Wang sa lugar, at lahat ay nabigla sa kanyang mga aksyon. Sinasabi niya sa kanila kung paano iniisip ng lahat na kung papasok lang sila sa paaralan, sila ay magiging isang mandirigma at mamumuhay ng isang pribilehiyo, ngunit nabanggit niya na ang mga mandirigma ay palaging inilalagay ang kanilang buhay sa panganib. Dumating si Danzo at sumang-ayon kay Wang, na sinasabi sa kanila na hindi nila dapat sisihin ang malalakas na tao kapag may nangyaring masama sa kanila, at nabanggit niya na hindi kailangan ng Nanjin ang mga taong ganoon ang iniisip. Iminungkahi ni Wang na kung matalo sila sa laban, dapat paalisin ng paaralan ang 90% ng mga mag-aaral upang makatipid sila ng mga mapagkukunan upang sanayin ang mga tunay na piling sundalo, at tinanggap ng punong guro ang kanyang kahilingan. Ang unang laban ay sa pagitan ng isang lalaki na nagngangalang Fayan at Leon. Habang nagsisimula silang maglaban, agad niyang inatake si Leon gamit ang kanyang sibat, ngunit hinaranggan niya ito ng kanyang mga kamay. Ibinaluktot ni Fayan ang kanyang sibat upang mahuli si Leon, ngunit naisip ni Wang na hindi kahanga-hanga ang pagbaluktot ng sandata dahil hindi ito nakakatulong sa pagkatalo sa kalaban. Napansin niya na ang sibat ay hindi mahusay sa pakikipaglaban sa malapit na labanan, kaya sa halip na matuto ng isang bagay na walang silbi gaya ng pegbend nito, dapat ay pinabilis ni Fayan ang kanyang bilis upang pigilan ang mga tao sa paglapit. Si Leon ay nag-iipon ng enerhiya sa kanyang kamay at sinuntok si Fayan, na sinubukan itong harangan, ngunit umatras si Leon at sinipa siya ng hindi kapani-paniwalang puwersa, na nagpapahintulot sa kanya na manalo sa laban. Sinabihan ni Wang si Fing na sumunod na pumasok at talunin ang iba pang 4 na kalaban para mareporma niya ang Southern Martial Arts.
Habang umaakyat si Fing sa entablado, hiniling ni Danzo na pumasok siya sa kanilang paaralan dahil malapit nang magbukas ang underground na pugad, ngunit tiniyak sa kanya ni Hangso na tutulungan sila ng Mowo kung may mangyari. Isang babae na nagngangalang Leslie ang humarap upang labanan si Fing, ngunit nagsimula siyang tumawa at tinanong siya kung ang kanyang mga magulang ay may sama ng loob sa kanya dahil binigyan nila siya ng kakaibang pangalan. Nagalit siya at nagsimulang umatake, ngunit sa halip na makipag-away, tumakas lang ito at patuloy na nanunukso. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pagtakbo, ngunit tinamaan niya ang kanyang tiyan at natambush siya sa lupa, na sinasabi sa kanya na siya ay masyadong mahina upang harapin siya. Ang susunod na kalaban ay humakbang, ngunit bago siya makapagpakilala, pinigilan siya ni Fing, sinabi sa kanya na hindi niya matandaan ang kanyang pangalan dahil siya ay mahina. Nagalit ang lahat, ngunit agad siyang natalo ni Fing, at hindi sila makapaniwala kung gaano siya kalakas. Sa tingin nila ay madali siyang mananalo sa bawat laban, ngunit sinabi ng punong guro na hindi ito magiging ganoon kasimple. At habang ang susunod na taong nagngangalang Giyo ay humarap kay Fing, napagtanto niya na si Giyo ay mas malakas kaysa sa iba, ngunit itinapon niya ang kanyang sandata at nagpas siyang lumaban gamit ang kanyang mga kamao upang makita nila ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng iba pa. Nagsimula silang maglaban, at nagsimulang magdugo ang mga kamao ni Fing, ngunit patuloy pa rin itong umaatake. Ibinunyag ni Bea na ang dahilan kung bakit itinapon ni Fing ang kanyang sandata ay dahil alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya sa pakikipaglaban, at sinabi ni Danzo na gumagamit si Giyo ng defensive stance, kaya hindi siya nag-aaksaya ng enerhiya. Tumalon sa ere si Fing at sinubukang sipain si Giyo, na umiwas sa pag-atake at naghanda ng counter, ngunit nagawa ni Fing na makalayo. Patuloy siyang pinipilit ni Giyo, at napagtanto niya na nalalamangan siya dahil nagtitipid si Giyo ng kanyang enerhiya. Naalala ni Bea na si Giyo ay nirerango bilang ika-24 na pinakamalakas sa second-tier rankings, at binanggit ni Wang na ipinadala siya ng kanyang ama sa hukbo para sa pagsasanay pagkatapos lamang niyang maging isang martial artist, kaya mas marami siyang karanasan sa pakikipaglaban kaysa kay Fing. At iniisip ni Wang na masyadong mabilis na naabot ni Fing ang rurok ng ikalawang baitang, kaya naging kampante na siya. Si Giyo ay umatake para tapusin siya, at sinubukan itong harangan ni Fing, ngunit sa huli ay nasugatan siya. Ang mga estudyante ay nag-cheer para kay Giyo, ngunit si Fing ay bumangon at sinubukang sipain si Giyo, ngunit siya ang nasuntok sa halip. Hinawakan ni Fing ang kanyang braso, at nagsimula silang magpalitan ng suntok habang iniisip ni Danzo kung paano pa rin lumalaban si Fing. Sinabi ni Hangso na hindi siya magiging nangungunang freshman ng Mowo kung wala siyang puso para sa pakikipaglaban, at lahat ay namangha nang makita ang ganoong matinding laban. Naisip ni Hangso na dapat nilang tawagin itong draw dahil may isang taong malubhang masasaktan kapag hindi nila ititigil ang laban, ngunit sinabihan siya ni Danzo na maghintay ng kaunti pa. Hinawakan ni Fing si Giyo at sinimulan siyang i-headbutt, at umatras siya, ngunit sinipa siya ni Fing paalis sa ring at nanalo sa laban. Sinabi niya sa susunod na tao na umakyat, ngunit sinabi ni Wang na napatunayan na niya ang kanyang lakas, na tinatanong ang lahat kung gusto nila siyang hamanin. Ngunit lahat sila ay nawalan ng pag-asa matapos makita kung gaano siya kalakas, na ikinagalit ni Wang, at binanggit niya na ang isang mandirigma ay hindi sumusuko. Sinabi niya sa kanila na maging sapat na malakas upang talunin ang Mowo at ipaghiganti ang kanilang paaralan, kaya naudyukan silang umunlad. Pagkatapos nito, tinanong ni Danzo si Fing kung gusto niyang sumali sa Nanjin, at sinabi sa kanya na kung papasok siya sa kanilang paaralan, sisiguraduhin niyang magkakaroon ng posisyon si Fing sa Martial Department pagkatapos ng graduation. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya sinabihan siya ni Danzo na pag-isipan ito, at umaasa lang siyang tutulungan sila ni Fing pagdating ng panahon. Ibinunyag niya na siya ang lumikha ng Bloodburst Blade noong siya ay nasa ika-4 na ranggo, ngunit binigyan niya si Fing ng isang bagong libro, na sinasabi sa kanya na pinahusay niya ang pamamaraan pagkatapos maabot ang Master Realm. Sinabi ni Fing na pagkatapos labanan si Giyo, napagtanto niya na kailangan niyang lumakas, kaya gusto niyang maabot ang ikatlong baitang bago niya isipin ang tungkol sa pagsali sa Nanjin. Bumalik si Fing sa Mowo, kung saan nakatanggap siya ng tawag mula kay Wally, na nagpahayag na hinahanap siya ng mga admirer ni Lucas dahil siya ang nagdala kay Fing sa Nanjin. Ngunit sinabihan niya si Wally na lumakas upang ang mga tao ay matakot na salakayin siya.
Nakita ni Fing si King na pinapahirapan ang isang grupo ng mga estudyante, at nagulat ang lahat nang dumating ang isang estudyanteng nagngangalang Jeo. Naiinis siya kay King dahil simula nang umabot siya sa peak of third rank, umaarte na siya na kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Inatake niya si King, nahamarang sa kanyang pag-atake at itinulak siya pabalik, na sinasabi sa kanya na ang kanyang tatlong bone temperang ay hindi tugma para sa kanya. Itinapon niya ang kanyang espada, at sinubukan siyang suntukin ni Jeo, ngunit hinawakan niya ang kanyang mga kamay. Kaya't sinipa niya si King, ngunit hindi siya naabala dahil lahat ng kanyang mga kalamnan ay pino maliban sa kanyang ulo. Ang lahat ay nagsimulang umalis, at sinabi ni King sa kanila na kahit na hindi nila ito matanggap, siya ay nasa tuktok pa rin ng ikatlong ranggo. Pagkatapos noon, sinimulan niyang abalahin si Fing, ngunit dumating si Finero at pinalipad siya sa isang pader, at sinabihan niya siyang bayaran ang lahat ng pinsalang idinulot niya. Sinabihan niya si Fing na sumama sa kanya, at iniisip niya kung dapat ba muna nilang dalhin si King sa infirmary, ngunit sinabihan niya si Fing na iwanan siya. Dinala ni Finero si Fing sa silid ng enerhiya, kung saan ipinaliwanag niya na ang mga mandirigma sa una at pangalawang ranggo ay individual na pinipino ang kanilang mga buto ng paa, na nangangahulugang maaari silang magkaisa. Ngunit ipinaliwanag niya na ang ikatlong ranggo ay naiiba, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang pinuhin ang kanyang buong spinal cord upang ipakita ang kanyang tunay na lakas sa ikatlong ranggo, at sa palagay niya ito ay kung paano niya maaabot ang rurok. Ngunit inihayag niya na para magawa iyon, kailangan niyang pinuhin ang kanyang balat, litid, at laman. Sinabi niya sa kanya na magbukas ng training room sa loob ng 5 oras, ngunit nabigla siya nang hilingin sa kanya ng administrator na magbayad ng bayad na 50 credits. Pumasok si Fing sa training room para mag-cultivate, at binalaan siya ni Finero na hindi niya dapat i-connecta ang mga channel sa kanyang spine ng random. Ngunit bigla siyang sumigaw habang ang kanyang katawan ay nagsimulang kuminang, at si Finero ay nabigla nang makita ito, sa pag-aakalang siya ay isang master sa paggawa. Nakapasok siya sa ikatlong baitang at hiniling sa kanya na bigyan siya ng 10 third tier na table task para sa vitality, ngunit sinabi niya sa kanya na ihinto ang kalokohan. Samantala, nakatanggap si Yui ng abiso na humihiling ng mga mandirigmang pangalawang ranggo na pumunta sa kuweba sa ilalim ng lupa, ngunit nag-aalangan siyang ipadala sila. Sinabi ni Hangso na ipapadala lamang sila sa mga lugar ng kuweba na na-unlock na, at sinabihan siya ni Yui na protektahan sila ng palihim kung may mangyari. Nakasalubong ni Fing si Yasi, na naghahanap kay Bea, at nang bumalik ang mga gurong ipinadala sa kuweba sa ilalim ng lupa, nagulat si Yasi nang makitang kasama nila si Bea at nawalan siya ng braso. Dumating si Yui at ang iba pa, at masaya siya na nakabalik itong buhay, habang hinihiling niya kay Finero na kunin si Yasi bilang kanyang estudyante. Nagsimula siyang umiyak dahil hindi na siya tuturuan ni Bea, at binanggit ni Finero na dumanas siya ng matinding pinsala na hindi nagagaling sa susunod na 3 taon. Ang isa sa mga lalaking pumunta para lumaban sa Lansway Underground Cave ay nagsabi na ang kanilang labanan ay isang tagumpay dahil nagawa nilang pigilan ang mga puwersa ng kaaway, ngunit 6 sa mga mentor ang nasawi at si Yui ay nangakong ipaghihiganti sila habang si Fing ay nagtataka kung ano ang mga kuweba. Nagdaraos sila ng libing para sa mga mentor na pumanaw, at pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Bea sa lahat na ang mga kuweba sa ilalim ng lupa ay naruroon na mula pa noong unang panahon. Natuklasan ang unang kuweba noong 1303, at nagtataka si Fing kung paano nila natagpuan ang pasukan nito. Kaya binanggit niya na ito ay isang kompletong aksidente. Inihayag niya na kapag nalaman ng mga nilalang sa ilalim ng lupa ang tungkol sa kanilang mundo, sinubukan nilang dumaan sa portal, at nalaman natin na ang ilang mga nilalang na naruroon ay nasa itaas pa ng 9 na baitang. Kaya kung sila ay darating sa mundong ito, ang sangkatauhan ay nasa panganib. Ngunit nagtataka si Fing kung paano madaling dumaan ang mga tao sa mga portal. Sa palagay ni Bea ito ang paraan ng universo para maprotektahan ang mahihina, na nagpapakita na humihina na ang spatial na hadlang at umabot na ito sa yugto kung saan kahit isang ikatlong ranggo na tao ay maaaring makalusot. Sinabi niya sa kanila na mayroong 22 na pasukan sa kuweba, at inilabas niya ang isang mapa ng kuweba sa ilalim ng lupa ng Mowo. Ngunit nabigla si Fing sa laki nito dahil 13 lungsod ang namarkahan sa mapa. Ibinunyag niya na ang isang master-level expert ay nag-explore sa 3,000 kilometro silangan ng kuweba,
ngunit hindi pa rin sila nakakarating sa isa pang pasukan, at mayroon ding walang katapusang karagatan sa kuweba. Kaya sa palagay niya ang kuweba ay walang limitasyon, or ito ay hindi bababa sa 100 beses na mas malaki kaysa sa Earth, at ang bilang ng mga nilalang na naruroon ay dapat ding mas marami kaysa sa mga tao. Sinabi niya na ang mga mapagkukunan na naruroon ay mas malaki kumpara sa kung ano ang mayroon ang mga tao, kaya ang mga nilalang na naninirahan doon ay mas malakas din kaysa sa kanila. Pagkatapos noon, iniwan ni Bea si Yasi kasama si Finro, na sumisigaw sa kanya dahil kahit sobrang galing niya, naabot lang niya ang mid-level ng second tier. Sinabihan siya ni Finro na bumalik sa kanyang pamilya, at sinubukan ni Fing na pagaanan ang kanyang kalooban, ngunit sinigawan din siya nito. Binanggit niya na naubos na ang kanyang mga kredito at hindi ganoon kayaman ang kanyang pamilya, kaya bumagal ang kanyang pag-unlad. Ngunit nagpa siya si Finro na makipag-deal sa kanya, na sinasabi sa kanya na bibigyan niya siya ng mga mapagkukunan, at bilang kapalit, kailangan niyang maghatid ng sulat para sa kanya at alagaan ang isang tao. Sumasang-ayon siya sa kanyang kahilingan kapag nag-aalok siya na gantimpalaan siya ng 1,000 puntos ng kredito. Kaya binigay niya sa kanya ang sulat at larawan ng tao. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa South District sa loob ng 2 araw at ihatid ang sulat sa isang matandang lalaki na lalabas sa ilalim ng kuweba, at hiniling niya sa kanya na sabihin sa lalaki na namimiss siya ng kanyang anak na babae. Tumungo si Fing para bumili ng mga vitality pills mula kay Leo, at ipinakita niya sa kanya ang larawan ng taong sinabihan siya ni Finro na alagaan, ngunit ipinahayag ni Leo na ang taong iyon ay ang Panginoon ng lungsod ng Tinmon, na isang kaharian ng ika-9 na baitang sa Mowo Cave, at hindi makapaniwala si Fing na kailangan niya itong harapin. Sa gabi, pumunta si Fing sa South District kasama sina Lucas at Leon, at sinabihan niya si Lucas na ihatid ang sulat dahil natatakot siya sa ama ni Finro. Nagpakita ang isang lalaki, at ibinigay sa kanya ni Lucas ang sulat, ngunit habang papalapit si Fing sa kanya, pinalipad siya ng lalaki. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Lucas na ang lalaki ay si Shan, na siyang vice-presidente ng Mowo at dating asawa ni Finro. Sinabi niya na si Shan ay nasa kalagitnaan ng antas ng ika-8 baitang at siya ay numero 47 sa ranggo. Sinabi ni Lucas kay Fing na si Finro at Shan ay may isang anak na babae, at dahil siya ay labis na nagtitiwala sa kanyang lakas, dinala niya ito sa kanyang kuweba, ngunit sila ay nakatagpo ng isang malakas na kaaway, at wala siyang nagawa kundi ang panuurin ang kanyang anak na babae na masawi. Hiniwalayan siya ni Finro pagkatapos ng insidente, at pumunta siya sa bawat bahay ng mga mandirigma na kasama ni Shan, tinanong sila kung bakit hindi nila nailigtas ang kanyang anak. Napagtanto ni Fing na malamang na naroon ang pamilya Dano, kaya naman may sama ng loob si Finro sa kanila, at ang malakas na kaaway na nakaharap ni Shan ay ang Panginoon ng lungsod ng Tinmon. Pumunta si Fing sa silid ng pagsasanay, kung saan sinabi sa kanya ni Finro na pagkatapos niyang pinuhin ang kanyang spine, magkokonekta ang mga buto ng kanyang torso at katawan. Ito ay magiging sanhi ng pagbabago ng kanyang katawan, kaya kailangan niyang gabayan ang isang malaking halaga ng vital energy upang pinuhin ang kanyang katawan, na nagsasabi sa kanya na ito ay kanyang pagkakataon na makalusot. Dumating sina Shan at Hangso dahil gusto ni Shan na makitang magsanay si Fing, at nagulat siya nang ginagamit ni Fing ang kanyang mental energy para kumuha ng mga particle ng enerhiya. Iniisip ni Hangso na gumamit siya ng masyadong maraming enerhiya upang pinuhin ang kanyang likod, kaya wala na siyang sapat na lakas para makalusot, ngunit nabigla sila nang maabot niya ang mataas na antas ng ika-3 baitang, at napagtanto nilang iba ang pagkakagawa niya. Kinabukasan, nagsimulang turuan ni Finro si Fing ng mga bagong galaw, at pagkatapos noon, pumunta siya kay Leo at tinanong siya kung paano siya makikipag-usap sa isang nilalang sa ilalim ng lupa dahil hindi niya alam ang kanilang wika. Ngunit binanggit ni Leo na ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay hindi nakikipag-usap sa kanila, at binanggit ni Fing na gusto lang niyang matutunan kung paano sila insultuhan. Pagkatapos nito, si Yui at ang mga mentor ay nagtipon upang makita ang mga estudyante bago sila pumunta sa underground na kuweba, at si Yui ay nagbigay ng motivational speech bago sila pinaalis. Dumating sila sa isang base militar, at lahat ay nagulat nang makita kung gaano kataas ang antas ng seguridad. Ipinakita ni Tanji sa isang sundalo ang kanilang permit,
na nagpapahintulot sa kanila na makapasok, at habang papunta sila sa underground mission hall, nabanggit ni Tanji na ang mga mandirigma mula sa iba't ibang rehiyon ay pumapasok sa daanan sa ilalim ng pangalan ng kanilang lugar. Habang patuloy silang sumusulong, nakasalubong nila ang isang malaking pinto na gawa sa halwang metal, at binanggit ni Tanji na ito ang huling linya ng depensa laban sa kuweba. Nagulat si Fing nang maisip niya kung magkano ang kailangan para gawin ito, at sinabihan siya ng isang lalaki na tumuon sa pag-clear ng kuweba para hindi na nila kailanganin ang pinto sa hinaharap. Pumasok sila sa pintuan at narating ang portal patungo sa kuweba sa ilalim ng lupa, ngunit nang ipasok ni Fing ang kanyang braso dito, sinabihan niya ang lahat na umatras. Natakot sila, ngunit napagtanto nila na nanggugulo lang si Fing, na ikinagalit nila, at sinipa siya ni Sheena sa portal. Ang lahat ay dumaan din, at napagtanto ni Fing na ang landas ay gawa sa mga particle ng enerhiya, kaya iniisip niya kung maaari niyang makuha ang mga ito gamit ang kanyang mental energy. Binanggit ni Tanji na maaaring pansamantalang pukawin ng mga master ang portal, at nagtataka si Fing kung bakit hindi nila ginagawa iyon para pigilan ang sinuman na makapasok. Kaya sinabi ni Tanji na ang portal ay nagiging matatag sa paglipas ng panahon. Sa simula, maaaring maapektuhan ng dalawang master ang portal, ngunit kasalukuyang nangangailangan ito ng hindi bababa sa 10 masters upang makamit ito. Pumunta sila sa kabilang bahagi ng portal kung saan binati sila ng isang lalaking nagngangalang Jack, at ipinahayag ni Tanji na siya ang pinakamataas na autoridad ng underground defense team ng MOO. Habang palabas sila, nagulat sila nang makita kung gaano kalapit ang araw, at pakiramdam nila ay puno ng enerhiya ang buong kapaligiran. Matapos makita ang mga bahay, hindi makapaniwala si Sheena na nakatira ang mga tao sa kanila, at sinabi ni Jack sa kanya na ang tanging layunin nila ay talunin ang kanilang kaaway. Ibinunyag niya na ang lungsod ng Tin Man ay 80 kilometro ang layo, at palagi silang nakikipagdigma sa isa't isa, ngunit wala silang magagawa kung hindi ipagtanggol laban sa mga naninirahan sa ilalim ng lupa, at tumanggi silang umupo lamang at manood, kaya nagpadala sila ng maliliit na koponan upang labanan ang kaaway. Binanggit niya na ang mga pag-atake mula sa lungsod ng Tin Man ay naging mas madalas, at sa nakaraang taon, mayroon na silang 6 na pangunahing laban. Binalaan niya sila na ang ilalim ng lupa ay puno ng pagdanak ng dugo, at kung hindi nila mapabagsak ang kanilang mga kaaway, sila ay tatapusin sa halip. Sinabi niya na ang tanging layunin ng mga estudyante ay maging pamilyar sa kapaligiran, kaya sumama sila kay Tanji at isang guro na nagngangalang Zhang upang tuklasin ang lugar. Nakita ng Fing na ang mga pader ng lungsod ay gawa sa bakal, at sinabi sa kanya ni Zhang kung paano maaaring makapinsala sa mga normal na pader ang ranggo ng 2 at 3 mga naninirahan sa ilalim ng lupa, kaya nagpasya silang gumawa ng mga bakal na pader, na nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa mas mataas na antas ng mga kaaway. Nakikita nila ang maraming punso sa lugar, at binanggit ni Zhang na wala silang panahon para sunugin ang mga nasawi na mandirigma, kaya ibinaon na lang nila ito kung saan sila nasawi. Sinabi ni Tanji kay Zhang na kunin ang mga mag-aaral sa 2 baitang at sundin ang plano habang dinadala niya ang mga mag-aaral sa 3 baitang sa ilalim ng lupa. Sinabi niya na dadalhin niya sila sa lugar kung saan naglalaban ang mga tao at ang mga naninirahan sa ilalim ng lupa, ngunit pagkatapos nito, responsibilidad nilang mabuhay. Sa palagay ni Fing ay mali ang paghihiwalay ng koponan, kaya sinabihan siya ni Tanji na pumasok ng mag-isa dahil mas malakas siya kaysa sa iba. Sinabihan niya si Fing na labanan ang kalaban sa halip na mag-aksaya ng oras sa iba, ngunit binanggit ni Fing na ito ang unang pagkakataon niya sa kuweba. Sinabi ni Tanji na hindi ito mahalaga dahil ang mga third-tier na mandirigma na tulad niya ay hindi nangangailangan ng proteksyon mula sa sinuman. Sa pagtatanong sa kanya kung ipinagmamalaki lamang niya na ipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ng mahihina, sinabi sa kanya ni Tanji kung paano natalo na ni Wang ang hindi mabilang na mga kaaway sa kuweba, na nagsasabing ang sangkatauhan ay nangangailangan ng mga mandirigma na handang lumaban, at hindi nila kailangan ang mga taong nagtatago sa iba. Binanggit niya kung paano niya dinala ang maraming tao sa kuweba, at sa halip na hintayin ng paaralan na maghanda, kadalasan ay nagkukusa silang lumabas ng mag-isa. Alam niyang mataas ang inaasahan ng lahat kay Fing, ngunit nadismaya siya sa kanyang saloobin, at sa tingin niya ay malayo si Fing sa iba, na sinasabi kay Fing na patunayan siyang mali. Pagkatapos noon, humiwalay si Fing sa grupo,
ngunit tinambangan siya ng isang naninirahan sa kuweba na nagtatago sa mga palumpong pagkatapos siyang atakehin. Naramdaman siya ni Fing at madali siyang pinabagsak, napagtantong isa siyang third-tier warrior mula sa Tinman City. Ngunit habang kinukuha niya ang enerhiyang bato mula sa kanyang katawan, tatlong iba pang mandirigma ang dumating, at nagawa niyang magtago sa mga palumpong bago siya makita. Napagtanto ni Fing na naramdaman nila ang kanyang presensya, kaya tumakbo siya palayo, at nagsimula silang sumunod sa kanya. Nagpaputok sila ng isang pag-atake patungo sa kanya, at siya ay humarap sa pamamagitan ng isang slash mula sa kanyang sibat, ngunit ito ay walang epekto. Siya ay patuloy na tumatakbo palayo habang siya ay naglunsad ng isang pag-atake ng enerhiya mula sa kanyang bibig, ngunit naglunsad sila ng arrow upang harangan ito. Samantala, dumating din si Hangso sa kuweba, at habang hinahanap niya si Fing kasama ng lahat, nakita nila ang katawan ng naninirahan sa kuweba na natalo ni Fing. Tumakbo si Fing sa tusong hari, kaya napagtanto niya na nakapasok siya sa ipinagbabawal na lugar. At habang nakikita ng mga mandirigma ang halimaw, sinubukan nilang tumakas, ngunit naubos nito ang lahat ng kanilang lakas. Sinimulan nitong singgutin si Fing, na naghagis ng enerhiyang bato para makaabala dito, ngunit habang sinusubukan niyang tumakas, pinigilan siya ng halimaw at nagsimulang maubos ang kanyang enerhiya. Nagtataka si Hangso kung pumasok si Fing sa kagubatan ng tusong hari, ngunit sa tingin niya ay hindi ganoon kawalang isip si Fing dahil sinabihan nila ang mga estudyante na huwag itong paukan. Binanggit niya kung paano ang halimaw ay nasa tuktok ng ikapitong baitang, at sa kasalukuyan ay mas mapanganib dahil malapit na itong makapasok sa ikawalong baitang. Ang tusong hari na halimaw ay nag-drain ng 10 milyong mahahalagang puntos ng enerhiya mula kay Fing, ngunit bigla itong nakatulog, at napagtanto niya na gusto nitong bumalik siya kasama ang higit pang mga naninirahan sa kuweba. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nakatagpo siya ng isa pang grupo ng mga naninirahan sa kuweba, kaya inakay niya sila pabalik sa halimaw, at habang inuubos nito ang kanilang enerhiya, tumakas siyang muli. Nakita niya ang isang hukbo ng mga naninirahan sa kuweba na nagtitipon, kaya napagtanto niya na malapit na silang maglunsad ng pag-atake, kaya kailangan niyang bigyan ng babala ang lahat, ngunit nangangahulugan ito na bumalik sa kagubatan ng tusong hari. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kaya hinayaan niyang maubos ng halimaw ang kanyang enerhiya, ngunit habang kinukuha niya ang kagamitan ng isa sa mga naninirahan sa kuweba, nakakuha siya ng 6 na milyong martial arts points. Nagpasya siyang gamitin ang mga ito para i-upgrade ang kanyang sistema, kaya sinimulan niyang ibalik ang mga naninirahan sa kuweba sa halimaw, at habang inuubos nito ang kanilang enerhiya, kinuha niya ang lahat ng kanilang kagamitan. Nag-upgrade ang system pagkatapos niyang makakuha ng 100 milyong martial arts point, na nagbibigay sa kanya ng opsyon na pinuhin ang kanyang bungo, ngunit nabigla siya nang makitang nangangailangan ng 1 milyong puntos upang pinuhin ito ng isang beses, at kailangan niyang gawin ito ng mahigit 100 beses. Nagpasya siyang iwanan ito pansamantala at kinuha ang lahat ng mga armas na nakalap niya upang ihatid ang mga ito sa pangkat ng pagtatanggol. Samantala, dumating din si Fine Rose sa kuweba, at nabigla siyang malaman na nawawala si Fing, ngunit sinabi ni Hangso na kailangan muna nilang mag-alala tungkol sa hukbo ng Tayan dahil nagpaplano silang umatake. Sinisigawan ni Fine Rose ang lahat dahil sa pagkawala ni Fing, ngunit sinabi sa kanya ni Shan na hindi niya dapat hayaang makagambala iyon sa kanya mula sa napipintong pagbabanta. At sinabi sa kanya ni Jack na huminahon, ngunit binanggit niya na ang kanyang anak na babae ay nasawi sa kuweba habang ang karamihan sa kanyang mga estudyante ay nasugatan din doon, kaya hindi siya mapakali. Sinabi ni Fine Rose na kung mayroon silang lakas ng loob, ginawa sana nila ang ginawa ng Jinglin sa kanilang kuweba sa halip na protektahan lamang ang isang lungsod. Ipinaalala sa kanya ni Shan ang tungkol sa mga masters na nawalan ng buhay sa Jinglin Cave Battle, at sinabi niya na hindi nila maaaring ipagsapalaran ang lahat para lang kay Fing. Sinabi niya sa kanya na hindi lang siya ang nawalan ng isang bagay na malapit sa kanya, at binabalaan niya siya laban sa walang ingat na pag-atake, ngunit napapansin niya na nag-aalala lang siya na masisira niya ang kanyang plano. Dumating si Fing habang hinahabol ng mga naninirahan sa kuweba, at nang tatamaan na siya ng isa sa kanila, hinaranggan ni Tanji ang pag-atake. Tinakpan niya ng apoy ang kanyang katawan, na ikinatakot ng kanilang pinuno, at habang sinusubukan niyang tumakas, naabutan siya ni Tanji at nabali ang kanyang mga braso, ngunit nagawa pa rin niyang makatakas.
Sa pagbabalik nila sa lungsod, sinabi ni Fing sa lahat ang tungkol sa bilang ng mga kaaway na natalo niya, na ikinagulat nila, at binabati siya ng lahat ng mga sundalo. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Finro kung paano niya gustong patunayan na mali si Tanji, ngunit sinigawan siya nito dahil sa pagiging walang ingat. Binanggit niya kung paano niya nalampasan ang kagubatan ng Tusong Hari at nakita ang kaaway na nag-iipon ng hukbo, kaya nagpa siya silang ihanda ang kanilang mga sundalo para sa digmaan. Binanggit ni Shan kung paano karaniwang kailangan lang nilang mag-alala tungkol sa Tinman City, ngunit nakipag-ugnayan sila sa iba, kaya sinabi ni Jack na kailangan nilang gamitin ang mga depensa ng Hope City upang manalo sa laban. Nagtataka si Zhang kung tutulungan sila ni Yui, ngunit ibinunyag ni Shan na si Yui ay walang gaanong hindi masisirang sangkap na natitira sa kanya, kaya kung siya ay lubhang masugatan, hindi niya magagawang pagalingin ang kanyang katawan, na nangangahulugan na kailangan nilang labanan ang digmaan ng mag-isa. Samantala, nag-aalala ang mga estudyante dahil magsisimula na ang digmaan, ngunit sinabi sa kanila ni Lucas na naghihintay sila ng ganoong pagkakataon para lumakas. Sinabi ni Finro kay Fing na kailangan niyang bumalik dahil nasugatan siya, at tumanggi siyang iwanan ang lahat na lumaban ng mag-isa, ngunit pinaalalahanan siya ni Lucas na ang kanyang sandata ay naging walang silbi. Kaya't binigyan siya ni Hangso ng bagong talam, at ibinunyag niya na mula sa mga medalya ng naninirahan sa kuweba ang kanyang nakolekta, na nagpapakitang na-convert niya ang mga ito sa 2,000 credit points. Habang naghahanda ang lahat para sa labanan, umiinom si Fing ng dalawang nakapagpapasiglang tableta para pagalingin ang kanyang sarili, at alam niyang kailangan niyang maabot ang ikawalong ranggo upang makamit ang pagre-regenerate sa sarili. Sinabi niya na pagkatapos na ma-upgrade ang system, patuloy niyang nagamit ang kanyang vital energy, kaya pakiramdam niya ay malapit na niyang maabutin si Wang. Pagkatapos noon, nagulat siya nang makita si King, na binanggit na nandoon ang lahat ng ikatlong ranggo dahil malapit nang mangyari ang dakilang digmaan, ngunit hindi nakita ni Fing si Jeo, kaya nabanggit ni King na tumulong siya sa tanggapan ng admission. Sinabi ni Tanji sa lahat ang kanilang mga assignment, at ayaw ni Leon na mapabilang sa defensive team, kaya sinigawan siya ni Tanji, na nagpapaalala sa lahat na nasa digmaan sila, kaya kailangan nilang sundin ang plano. Binanggit niya na ang kalaban ang unang magpapadala ng low-tier squad, kaya kailangan silang harapin ni Fing at King ng mabilis. Dumating ang hukbo ng kaaway sa labas ng lungsod, at nakita ni Jack na ang East Sun City ay nagpadala lamang ng kanilang ikapitong antas na mga general, kaya napagtanto niya na hindi nila nilayo na ganap na suportahan ang Heaven's Gate City, na nagpadala ng 3/4 antas ng mandirigma. Ang dalawang hukbo ay nagsimulang magkasagupaan sa isa't isa, at ang Mowo ay tila nangunguna habang sinisimulan nilang talunin ang mga mababang antas na mandirigma. Ang ilan sa kanila ay nakaabot sa pader, at nagsimula silang umakyat, ngunit pinatumba sila ng mga mandirigmang Mowo. Gumagamit sina Fing at Lucas ng pinagsamang pag-atake upang talunin ang kalaban sa harap nila, ngunit inatake sila mula sa likuran, at sinagip sila ni King. Itinaboy niya pabalik ang kalaban at inihagis ang kanyang espada sa hangin bago sinipa din ang kalaban, kung saan siya itinusok ng espada. Ang mga sundalo ng Mowo ay nag-inject ng kanilang mga enerhiya sa mga higanteng crossbow, na nagpapaputok ng enerhiya sa mga kaaway at pinasabog sila. Ang commander ng kaaway na nagngangalang Hoggart ay nagpasya na pumasok sa laban at nagsimulang makipagsagupaan kay Shan, habang pinipigilan ng iba pang mga high-tier na mandirigma ang mga mentor ng Mowo. Tinanong ng mga sundalo ang kanilang kapitan kung maaari nilang gamitin ang kanya ng enerhiya, ngunit nabanggit niya na ito ay kumonsumo ng milyon-milyong mga bato ng enerhiya, kaya hindi nila kayang gamitin ito. Sinira ni Hoggart ang kwintas ni Shan na may larawan ng kanyang anak, at nang matalo siya ni Hoggart, sinubukan ni Fing na tumulong, ngunit pinigilan siya ni King, na sinasabi sa kanya na wala siyang magagawa sa kanyang antas. Inaatake ng isa sa kanila si Finro mula sa likuran, ngunit isang magic bolt ang nagligtas sa kanya nang dumating si Yui na may mga reinforcement mula sa ibang mga paaralan. Sinimulan niyang labanan si Hoggart habang pinipigilan ng iba pang mga master ang mga naninirahan sa kuweba na may mataas na antas, at lahat ay nagiging motivated na panoorin silang lumaban. Pinutol ni Yui ang braso ni Hoggart, sinabi kay Hoggart na hindi siya match sa kanya sa one-on-one na laban, ngunit nabigla siya nang muling buuin ni Hoggart ang kanyang braso. Inaatake siya ni Hoggart, at kahit umiiwas siya sa pag-atake, nagupit pa rin ito ang kanyang buhok.
Nagsimulang salakayin ni Hogarth ang mga sundalo, at napagtanto ni Yui na kahit na kaya niyang pigilan si Hogarth, hindi niya mapipigilan si Hogarth na saktan ng iba, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang kanyang buhay, at pinasabog niya ang kanyang sarili kasama si Hogarth at ang kanyang hukbo upang iligtas ang lahat. Nagsimulang tumakas ang mga sundalo ng kalaban, at napagtanto ng mga master na ibinigay ni Yui ang kanyang buhay para sa susunod na henerasyon, ngunit hindi sila makapaniwala na nawala ang kanilang punong guro, at nagdadalamati sila sa kanyang pagkasawi.